Kabanata 71. Kapag bumalik si Chen Lei sa Blood Mod City kasama ang 5 veterano at isang bata, magdidilim ang kalangitan. Hindi maayos ang daan. Sunod-sunod na pinatay ni Chen Lei ang 3 lahi ng dayuhan, at pagkatapos lamang ay sinamahan ang 5 veterano at isang bata pabalik. Hindi na kailangang sabihin, ang mga paghihirap na kasangkot, 5 veterano sa daan ang nahulog sa lupain na hinangaan ni Chen Lei Pei. Bagamat bata pa si Chen Lei, siya ay kalmado, cool, at sophisticado kapag humaharap sa mga dayuhang karera, at higit na mas mahusay kaysa sa mga veterano sa lahat ng mga ganitong uri ng labanan. Ang gayong makapangyarihang alien, sa mga kamay ni Chen Lei, ay parang manok at aso, na walang anumang pagtutol. Sa katunayan, laban sa mga dayuhang karerang ito, ginamit ni Chen Lei ang kakayahang pindutin ang ilalim ng kahon, gamit ang makapangyarihang mga diskarte ng Lady Sutra, tulad ng Lightning, Aoki Lightning Light Needle, at Shaolin Sword. Mga taktika. Ang ehersisyong ito ay isang malakas na ehersisyo na hindi niya kailanman ipinakita sa harap ng mga tagalabas. Ito ay isang kasanayan na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay cultivation. Kaya lang, bagamat napakalaki ng kapangyarihan ng pagsasanay na ito, kumonsumo ito na parang hukay na walang kalaliman. Sa isang mapanganib na lugar tulad ng alien battlefield, hindi siya nang ahas na gamitin ito ng madali, at sa tuwing iiwan niya ang isang bahagi ng kanyang tunay na enerhiya, kung sakali. Sa kabutihang palad, sa kalsadang ito, walang anumang panganib, kaya't nailigtas niya ang 5 veterano at isang bata ng ligtas. Matapos dalhin ang 5 nailigtas na veterano at isang bata pabalik sa Bloody Mud City, ibinigay sila ni Chen Lei sa garrison. Sa halip na alagaan sila, bumalik siya sa kanyang tolda at naghanda na magpahinga. Kung tutuusin, gabi na ngayon, at ang gabi ay parang banyagang mundo. Kung maglakas loob siyang manatili sa ligaw sa gabi, ayaw niyang mabuhay. Pagkatapos bumalik sa tent, nakita ni Chen Lei sina Emperor Jiuyang at Lu Chenghong na kasama niya sa iisang tolda. Ang dalawa sa kanila ay naglabas ng isang herbal na aroma, na nakabalot sa makapal na benda, at ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit. Bakit kayong dalawa ang nasaktan? Nang makita ni Chen Lei sina Emperor Jiuyang at Lu Chenghong, hindi niya maiwasang magulat. Ayon sa katwiran, maging ito man ay Emperor Jiuyang o Lu Chenghong, maliban na lamang kung sila ay haharap sa isang dayuhang lahi na mas mataas kaysa sa kanilang antas, imposibleng maging napakatigas. Totoo ang pinsala. At kung makatagpo sila ng isang dayuhang lahi na mas mataas kaysa sa kanilang antas, ni isa sa kanila ay hindi makakabalik ng buhay. Mukhang nahihiya sina Di Jiuyang at Lu Chenghong. Ngayong naalala nilang dalawa ang pakikipaglaban sa lahi ng dayuhan, napagtanto nila na ang dalawang lahi ng dayuhan na kanilang kinakaharap ay kapantay nila, at mas mahina pa sa kanila. Gayunpaman, sa oras ng buhay at kamatayan na labanan, ang kanilang lakas ay hindi pa nagagamit ng lubusan, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa pa sa 70% ng kanilang karaniwang lakas ng labanan. Paano dumating ang kapangyarihang iyon? Babalik ng buhay ng walang pinsala. Makatwiran. Sa sandaling ito, talagang naiintindihan nila ang kanilang sarili. Kapag nahaharap sa isang labanan sa buhay at kamatayan, ito nga ang konsepto ng 2 angkan at iisang paaralan. Ngayon nang tanungin ni Chen Lei ang dahilan, natural na mahirap sabihin, lalo na nang makita niya ang pagod na mukha ni Chen Lei, ngunit walang pinsala sa kanyang katawan, at mas nakakahiya. Nang makita ang hitsura ng dalawa, nahulaan ni Chen Lei ang parehong bagay. Gayunpaman, hindi niya pinagtawanan ang alinman sa kanila. Nang harapin niya ang mga brutal na dayuhan sa unang pagkakataon sa taong iyon, ang kanyang pagganap ay hindi mas mahusay kaysa sa alinman sa kanila. Nga pala, walang kwenta ang injury mo. Pwede bang ituloy mo ang laban bukas? Tanong ulit ni Chen Lei. Wala kaming problema ni Lady Chenghong. Kung tutuusin, nasugatan lang kami ng balat at laman. Ginamit namin ang pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling. Pagkatapos ng isang gabi, makakabawi tayo ng hindi naaapektuhan ang ating mga aksyon. Fangkangyo ito ay miserable. Nalasan ako ng kulay asol na apoy na glaze. Na-maintain ko lang hanggang ngayon. Hindi pa ako na-kick out. Hindi ko alam kung kaya kong iligtas ang buhay ko. Panipik. Napabuntong hininga si Di Jiuyang at sinabing, ngayon naramdaman niyang nakaupo siya noon sa balon at pinagmamasdan ang langit.
Akala niya noon ay siya ang amo, ang pangalawa kong anak, na minamaliit ang sinuman. Ngunit pagdating niya sa larangan ng digmaan ng lahi ng mga dayuhan, hindi man lang niya may kumpara sa pinakakaraniwang veterano, na natalo pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang orihinal na pagmamataas, kay abangan at kamangmangan ay nawala lahat, alam na hindi siya natatangi, at tiyak na hindi siya ang pinakamahusay sa mundo. Marami pang mas malakas kaysa sa kanya. Sa katunayan, sa isipan ni Di Jiuyang, Lu Chenghong, at Fang Kangyo, ito ay isang malaking halaga ng pagsasanay. Para sa kanila, ito ay isang uri ng espiritual na sublimation, na magpapahusay sa kanilang paglilinang sa hinaharap. May mga pakinabang na napakalaki na hindi maisip. At ito mismo ang dahilan kung bakit inilagay sila ni Sect Master Xuantian at ng iba pa sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi. Asul na apoy na kulay glazed poison. Nang marinig ni Chen Lei ang mga salitang binigkas ni Emperor Jiuyang, agad siyang hindi makaupo. Ang Fang Kangyo na ito ay hindi pinalad na sabihin na ang nakatagpo niya ay ang Qingyan clan na napakabihirang kabilang sa mga dayuhang lahi. Madilim na asul ang balat ng bawat miyembro ng tribong Qingyan, at may kakaibang apoy sa loob, na kulay asul din ang ginamit na sandata ay isang sibat na pinakintab mula sa bamboo glaze. Ang glazed na kawayan mismo ay napakalason. Kung ito ay tinusok ng isang makintab na kawayan, ang mga meridian ng katawan ay unti-unting magiging makintab, maging ito man ay tao o hayop, at kung ito ay isinama sa asul na forever poison ng tribong Qingyan, ang kapangyarihan nito ay madodoble. Gayunpaman, kakaunti lamang ang miyembro ng tribong Qingyan, at napakabihirang nitong patong-patong na kawayan. Kaya naman, kapag nakatagpo ng mga ganoong alien, hindi ko talaga alam kung swerte ba ito ni Fang Kangyo o kanyang kasawian. Alam ni Chen Lei na sa battle zone na ito, imposibleng maalis ng sinuman ang blue fire glass poison sa katawan ni Fang Kangyo. Ang asul na apoy na lason sa salamin ay dapat lutisin gamit ang purong Sun Ice Heart Peel na gawa sa purong Sun Ice Core na prutas. Para naman kay Chunyang Ding Xingguo, malamang na siya lang ang nasa buong war zone ngayon. Siyempre, ang dahilan kung bakit ginamit ni Chen Lei ang purong yang bingzin fruit ay natural na nakuha mula sa mga samsam ni Miss Jingjing. Ang ikapitong antas na storage ring na ibinigay ni Miss Jingjing sa kanya ay naglalaman ng lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at kakaibang prutas. Hindi mabilang, bawat isa sa kanila ay may malaking pakinabang kay Chen Lei. Sige, makasigurado, pupuntahan ko si Fang Kangyo. Kinausap ni Chen Lei sina Emperor Jiuyang at Lu Chenghong, pagkatapos ay lumingon para hanapin si Fang Kangyo. Pagkatapos ng investigasyon, hindi natagpuan ni Chen Lei si Fang Kangyo sa kampo ng militar, ngunit natagpuan si Fang Kangyo sa command house kung saan naroon si Cheng Yong. Sa sandaling ito, pinangunahan ni na Elder Mushang at Cheng Yong ang dalawa, tulad ng mga langgam sa mainit na palayok, nang nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, si Fang Kangyo ay isang napaka-optimistikong disipulo ng Xuantian sect. Kapag lumaki na ang ganyang disipulo, maaari pa nga siyang maging pick master sa hinaharap, at maaari pa ring maging future master ng Shantianzong. Ngunit ngayon, nalantad talaga ako sa isang nakamamatay na lason tulad ng Qingyan Liuli, na naging dahilan kung bakit si Elder Mushang ay kung paano magtapat sa sekta at pamilyang Fang pagkatapos niyang bumalik. Elder Mo, Tio Cheng, kumusta si Fang Kangyo? Pagkarating ni Chen Lei sa command house, agad niyang tinanong sina Mo Xiang at Cheng Yong. Hi, critical ang sitwasyon, natatakot akong maghanda muna ako para sa libing. Sabi ni Mo Xiang na may pessimistic na tingin, at tumanggaw si Cheng Yong sa tabi, inaamin na imposible talaga. Nasaan si Fang Kangyo, pwede ko bang tingnan? Napalunok si Chen Lei nang makita niyang napaka-pessimistic ng mga ekspresyon ng dalawang lalaki. Kung siya ay dumating ng huli, kahit na maaari niyang pinuhin ang purong Sun Ice Heart Kill, imposibleng matuno ang lason ng asol na baso ng apoy. Kabanata 72, sa Piangting, ihahatid kita doon. Sa bagay, nasa iisang pinto kayo. Nakita ka ni Fang Kangyo bago siya namatay, iyon ay itinuturing din na kapalaran. Ganap na isinuko ni Elder Mo ang kanyang puso, at sinimulan niyang pag-isipan kung ano ang maaari niyang gawin para kay Fang Kangyo bukod sa kanyang huling hiling. Lalong nalungkot si Chen Lei pagkatapos marinig ito. Talaga bang umabot sa hindi na maibabalik na punto ang problemang ito?
Nang dumating si Chen Lei sa gilid na bulwagan at nakita si Fang Kangyo na nakahiga sa kama, natigilan siya nang makitang maayos na ang paghinga ni Fang Kangyo. Bagamat nalasan siya, hindi iyon ang pagkakataong sumalakay ang lason na gas sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang kaliwang braso ni Fang Kangyo, tanging ang mga meridian ng kalamnan na malapit sa sugat ang nagpakita ng kulay ng glaze. Obviously, matagal pa bago siya namatay. Ito, si Fang Kangyo, tingnan mong mabuti, baka ito na ang huling pagkikita nyo. Sabi ni Elder Mo Xiang na may napaka-pesimistikong ekspresyon. Elder Mo, hindi maaaring mamatay si Fang Kangyo, mailigtas ko siya, sabi ni Chen Lei. Well, sa 2 araw na ito, natatakot ako na hindi ako makaligtas sa 3 araw. Sinagot ni Elder Mo ang tanong. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, ano ang sinabi mo, may iligtas mo si Fang Kangyo. Tumango si Chen Lei at tumingin kay Elder Mo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkatulala. Tila tunay na responsable si Elder Mo para sa kanyang mga disipulo, kung hindi siya magiging masyadong pesimista at malungkot. Muli siyang tumango at seryosong nagsabi, oo, Elder Mo, may iligtas ko si Fang Kangyo. Sa oras na ito, maging ang pinunong si Cheng Yong ay lumapit at sinabi sa malalim na boses, Chen Lei, hindi ito ang oras para magbiro, huwag kang magulo. Sinabi ni Chen Lei, wala akong ginawang masama. Ang lason na nalasan kay Fang Kangyo sa oras na ito ay hindi masyadong malalim. Isa sa mga ito ay ang glazed bamboo ay hindi mature glazed bamboo, kundi glazed bamboo na natuyo na. Bago ito hinog, sa makatuwid, ang toxicity nito ay hindi malakas. Sa kabilang banda, ang lakas ng miyembrong ito ng Qingyan clan ay katamtaman din, at ang kapangyarihan ng asul na fur-eater poison sa kanyang katawan ay hindi maganda. Kaya naman, si Fang Kangyo ay napakatagal na, ngunit ang toxicity sa katawan ay hindi pa rin mabilis. Diffusion, believe me, siguradong maliligtas ko si Fang Kangyo sa maikling panahon. Panipi. Totoo ba ang sinabi mo? Nakinig sina Mo Xiang at Cheng Yong sa pagmamayabang ni Chen Lei at muling nagtanong sa kanya. Walang pag-aalinlangan na tumango si Chen Lei, at sinabing, hindi na iyon maaaring totoo. Ngunit, Master Cheng, mayroon ka bang silid ng alchemy dito? Para mailigtas si Fang Kangyo, kailangan ko pang pinuhin ang purong yang Ice Heart Feel. Panipi polihis na guhit. Marunong ka bang gumawa ng alchemy? Sa sandaling ito, parehong nabigla sina Mo Xiang at Cheng Yong sa mga salita ni Chen Lei. Na hindi isang marangal at mahalagang pag-iral kaysa sa isang pambansang kayamanan. Sa mapanganib na alien war zone na ito, kahit isang alchemy disciple ay mahirap mahanap. Si Chen Lei ay magiging isang napakahalagang alchemist. Sa sandaling ito, si Mo Xiang at Cheng Yong ay puno ng hindi paniniwala sa kanilang mga isipan. Heto, gagawa ako ng kaunti. Mahinhin na sabi ni Chen Lei. Nang marinig ang mga salita ni Chen Lei, walang pakialam sina Mo Xiang at Cheng Yong kung gaano karami ang tubig sa mga salita ni Chen Lei. Ngayon ay itinuturing nilang huli si Chen Lei. Sinabi ni Cheng Yong, oo, mayroong silid ng alchemy. Noong itayo ang Blood Mod City na ito, espesyal na itinayo ang isang alchemy room, ngunit libu-libong taon na ang nakalipas mula nang itayo ang Blood Mod City. Ang silid ng alchemy ay hindi nagamit kahit isang beses. Panipi. Tumango si Chen Lei at sinabing, hindi mahalaga kung hindi mo pa ito ginagamit noon. Tio Cheng, maaari mo ba akong dalhin doon? Tingnan ko kung magagamit ko ito. Walang pag-aalinlangan na tumango si Cheng Yong, walang problema, sumunod ka sa akin. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Cheng Yong si Chen Lei at sumugod patungo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Ang silid ng alchemy na ito ay itinuturing na isang medyo mahalagang madiskarteng gusali sa lungsod na may bahid ng dugo. Nang itayo ito, direkta itong itinayo sa mansyon ng Panginoong lungsod. Bilang pinuno ng Cheng Yong, kwalipikado siyang dalhin si Chen Lei ng direkta sa silid ng alchemy. Kaya, sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, si Chen Lei at ang kanyang partido ay dumiretso sa silid ng alchemy nang walang anumang hadlang. Natagpuan ni Cheng Yong ang mandirigman na namamahala sa silid ng alchemy, at sa wakas ay binuksan ang silid ng alchemy na nabuklod sa libu-libong taon. Si Chen Lei,
Sheng Yong at iba pa ay pumasok sa silid ng alchemy at nalaman na kahit na ang silid ng alchemy ay hindi nagamit sa loob ng libu-libong taon, ito ay malinis pa rin. Malinaw, ang mga sundalo na namamahala sa silid ng alchemy ay napaka-responsable. Sa katunayan, sa mga lugar tulad ng Blood Mod City, anumang utos ng militar ay makukumpleto ng maingat at walang kompromiso. Dahil kahit na magkaroon ng kapabayaan, malamang na magdudulot ito ng mapaminsalang kahihinatnan sa Blood Mod City. Dumating si Chen Lei sa silid na ito ng alchemy, at sa isang sulyap ay nakita niya na ang silid ng alchemy na ito ay kabilang sa silid ng pangalawang antas ng alchemy, na higit pa sa sapat upang pinuhin ng purong Sun Ice Heart Feel. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na inspection, nagsalubong ang mga kilay ni Chen Lei. Anong mali? Nang makitang nakakunot ang mga kilay ni Chen Lei, mabilis na nagtanong si Cheng Yong. Ibinuko ni Chen Lei ang kanyang bibig at sinabing, mabuti ang alchemy room na ito. Gayunpaman, dahil sa pagkawala ng paglilinang sa mahabang panahon, ang pagbuo ng pagtitipon ng apoy na ito ay malubhang na pinsala. Kung gusto mong gumawa ng alchemy, kailangan mo muna itong ayusin, ito fire gathering formation cultivation. Magandang trabaho, panipi. Tapos na, sabay na umiyak sina Mo Xiang at Cheng Yong sa kanilang mga puso. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, bumagsak ang kanilang kalooban mula sa tuktok ng bundok hanggang sa ilalim ng lambak. Dahil alam nilang pareho na ang wizard array na ito ay mas bihira pa kaysa sa mga alchemist. Kung ang mga alchemist ay pambansang kayamanan, palaging mayroong higit sa 100 sa isang bansa at dinastiya. Gayunpaman, kung sinabi iyon ng Master of Formation, ito ay halos katumbas ng isang kayamanan ng lungsod. Maaaring hindi tiyak kung ang isang bansa o dinastiya ay maaaring magkaroon ng isang kamay. Sa buong dinastiyang Dachu, kasama ang 7 pangunahing sekta, 3 Formation Masters lamang ang kilala. Wala sa 3 Formation Master ang maaaring lumitaw sa maliit na hangganang bayan ng Blood Mod sa oras na ito. Not to mention na kahit nandito ang 3 Formation Masters na ito, ang buong Blood Mod City, natatakot ako na walang sapat na pera para hilingin sa 3 Formation Master na ito na kumilos. Ang kasalukuyang kalagayan ni Cheng Yong at Mo Xiang ay mailalarawan lamang bilang kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, kung mayroon akong sapat na mga materyales, may pagkakataon akong muling gawin itong fire gathering array sa cultivation. Sinabi ni Chen Lei ang isa pang pangungusap nang bumagsak silang dalawa pababa. Ano, pwede na kayong mag-cultivate ulit sa fire formation, hindi ka pa rin ba formation mage? Halos mapasigaw sina Mo Xiang at Cheng Yong sa hindi makapaniwala, at tinanong si Chen Lei. Kaunti lang ang alam ko, mahinhin ulit na sabi ni Chen Lei. Sabihin mo sa akin, kung anong mga materyales ang kailangan, basta't sinabi mo, mahahanap ko ito para sa iyo. Kahit na ang kaba ng dugo putik na lungsod ay walang laman, hindi ako magdadalawang isip. Namumula ang mga mata ni Cheng Yong, na para bang kakainin niya ang mga tao, at mabangis na sinabi kay Chen Lei. Red flint, silver iron wire, white beech wood, purong gintong alambre. Sinabi ni Chen Lei ang higit sa 100 materyales sa galit na paraan, at isa-isang naalala ni Cheng Yong ang mga ito. Nang matapos ni Chen Lei ang lahat ng kinakailangang materyales, inulit ni Cheng Tong ang mga materyal na sinipi ni Chen Lei, at pagkatapos ay nagtanong, may mga pagkukulang ba sa sinabi ko? Tumango si Chen Lei at sinabing, hindi, iyon lang. Hanggat magagamit ang lahat ng materyal na ito, tiyak na ibabalik ko ang Juhua Formation. Naghihintay ka dito. Nagsalita si Cheng Yong, tumalikod at umalis nang hindi lumilingon. Kabanata 73, hindi nagtagal, bumalik si Cheng Yong sa silid ng alchemy. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang dagdag na singsing na imbakan sa kanyang kamay. Pagkatapos, binuksan ni Cheng ang mga paghihigpit sa singsing ng direkta sa harap ni Chen Lei, at sa isang putok, isang tumpok ng mga materyales ang lumitaw sa paanan ni Chen Lei, halos lumampas sa kanyang guya. Lahat ng materyal na gusto mo ay nandito, hindi mo alam kung sapat na. Sabi ni Cheng Yong kay Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa tumpok ng mga materyales na halos magbaon sa kanyang guya, bawat isa ay may hindi bababa sa 100 kopya. Tumango at sinabi, tama na, okay, maaari ka nang lumabas,
gusto kong muling magtanim sa hanay ng apoy at buksan ang furnace para gumawa ng alchemy, at hindi dapat istorbohin. Panipi. Sa oras na ito, si Chen Lei lang ang makakapag-asa nina Cheng Yong at Mo Xiang, at umatras silang dalawa ayon sa mga tagubili ni Chen Lei. Pagkaalis nina Cheng Yong at Mo Xiang, tiningnan ni Chen Lei ang tumpok ng mga bihirang materyales sa harapan niya, at hindi nang ahas na mag-antala. Agad siyang nagsimulang magtanim at nagsimulang mag-ipon ng apoy. Ang pagbuo ng pagtitipon ng apoy na ito ang pinakapangunahing porma sayon. Para kay Chen Lei, pamilyar na siya sa landas, at sa lalong madaling panahon, ibabalik niya ng buo ang kanyang paglilinang ng apoy. Higit pa rito, dahil sa mahusay na kalidad ng mga materyales na ibinigay ni Cheng Yong, ang rangkang ng fire gathering array na ito ay aktwal na umabot sa second order na pinakamahusay na rangkang. Sa ganoong porma sayon ng pagtitipon ng apoy, natural para kay Chen Lei na pinuhin ng Pure Ice Heart Peel. Bilang karagdagan sa pagpino sa purong Yang Bingzin Peel, maayos na nipino ni Chen Lei ang Purple Star Peel na kailangan ni Miss Jingjing. Kung tutuusin, hinimok siya ni Miss Jingjing na pinuhin ang Purple Heart Peel, at kahit na ang Purple Leaf Star Night Flower ay tinatakan niya ng sealing technique, dahan daw ang mawawala ang bisa nitong panggamot. Natatakot siya na kapag wala siyang oras ay sayangin niya ang magic na gamot. Kung iyon ang kaso, naisip niya na si Miss Jingjing ay papatayin siya ng direkta. Ilagay ang Purple Star Peel sa storage ring, pagkatapos ay lumabas si Chen Lei sa alchemy room na may dalang bote ng Pure Sun Ice Heart Peel. Ito ang purong Yang Bingzin Peel. Ininom ni Cheng Yong ang bilog at makinis na tableta na ibinigay ni Chen Lei. Ang tabletang ito ay kasing puti ng jade, at may bahagyang init sa kamay, ngunit kung titingnan mo itong mabuti, makikita mong may malamig na hininga sa mahinang init na ito. Parehong perpekto, pinagsama-sama. Anuman ang epekto ng tabletang ito, ang pagpapakita lamang ng hitsura ay napatunayan na ni Chen Lei na hindi nagsisinungaling, isa nga siyang alchemist. Oo, ito ang Pure Ice Heart Peel, na maaaring matuno ang Blue Fire Blaze Poison. Ngayon, hayaan mong inumin ito ni Fang Kangyo, at tuluyan na niyang matuno ang lason sa kanyang katawan. Sinisigurado kong hinding-hindi siya mahihirapan. Panipi. Ang mga salita ni Chen Lei ay matatag at may tiwala. Nagmamadaling kinuha ni na Cheng Yong at Mo Xiang ang tableta at nagmadaling pumunta sa bahay ng commander, pumunta sa tabi ni Fang Kangyo, at direktang hinayaan ang mga nasasakupan na magbigay ng tableta kay Fang Kangyo. Matapos inumin ni Fang Kangyo ang pil na ito, ang kanyang maputlang balat ay agad na namula, at ang sugat sa kanyang kaliwang braso, isang nakakaiyak na sugat, ay unti-unting gumaling ng dugo, basta't siya ay naglagay ng gintong gamot sa sugat para sa trauma treatment. Hindi nagtagal, si Fang Kangyo, na nakoma, ay nagmulat ng kanyang mga mata at nalilitong tumingin sa paligid, nasaan ako? Bumalik si Fang Kangyo sa Blood Mod City na may malakas na suporta, at walang ulong nahulog sa ilalim ng gate ng lungsod. Ang mga sundalong nagtatanggol sa lungsod ang nagligtas kay Fang Kangyo. Para sa iba pa, hindi na maalala ni Fang Kangyo. Kung makakaligtas ka, dapat kang magpasalamat kay Chen Lei. Nakita ni Elder Mo Xiang na nagising si Fang Kangyo at nakadama ng higit na kalmado. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari matapos siyang makoma. Noon lang nalaman ni Fang Kangyo ang sanhi at epekto ng insidente, at ibinigay niya ito kay Chen Lei, at sinabing, Senior Brother Chen, ayaw kong magpasalamat, isinulat ng junior brother ko ang bagay na ito. Kinawean ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, hindi sapat na itaas mo lang ang iyong kamay. Hindi gaanong nagsalita si Fang Kangyo, kahit gaano pa niya sabihin, hindi ito sapat para mabayaran ang biyaya ni Chen Lei na nagel iligtas buhay. Tingnan natin ang kanyang aktwal na mga aksyon sa hinaharap. Matapos magising si Fang Kangyo, halos magdamag siyang tumilapon. Ngayon ang langit ay dapit hapon. Kagagaling lang ni Fang Kangyo at kailangan ng magpahinga. Matapos hikayatin ni Elder Mo at ng iba pa, natulog siyang muli. Pagkatapos, pumunta sina Elder Mo Xiang, Cheng Yong at Chen Lei sa main hall. Sina Elder Mo at Cheng Yong ay tumingin kay Chen Lei na may nakakapasong mga mata, na parang tumitingin sila sa isang pambihirang kayamanan. Saglit na nakita ng dalawa si Chen Lei. Nakakakonsensya. Sa totoo lang, ano pa ang tinatago mo sa amin? Sina Elder Mo Xiang at Cheng Yong ay nagsimulang, nangikil ng mga pag-amin, mula kay Chen Lei.
Tanong ni Chen Lei na may nalilitong tingin, Elder Mo at Uncle Cheng, ano ang pinag-uusapan ninyo, bakit hindi ko maintindihan? Hindi mo maintindihan. Nang makitang wala si Chen Lei, nagkatinginan sina Mo Xiang at Cheng Yong. Tumayo si Chi Chi, naglakad ng halos 3 hakbang sa harap ni Chen Lei, at nagtanong sa malalim na boses, paano ka magsasanay ng alchemy at tela? Tama, hindi ba sa tingin mo dapat nating ipaliwanag ng mabuti sa atin ang bagay na ito? Panipi. Biglang napagtanto ito ni Chen Lei, at sinabing, ito pala, Elder Mo at Uncle Cheng, ang alchemy at formation na ito ay natutunan ko mula sa isang makamundong eksperto mula pa noong bata pa ako. Nag-aral ako ng kabuuang 10 taon, pagkatapos, nakita ng makamundong ekspertong ito na hindi ako matiis, kaya umalis siya ng walang palm. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang hindi kilalang master na ito, at ito ang pagdating ko sa Shen-Tianzong para mag-apprentice. Panipi. Direktang sinabi ni Chen Lei ang isang serye ng retorika. Anyway, siya mismo ang nagsabi tungkol sa bagay na ito, at kahit na gusto ng ibang tao na humingi ng sertipiko, wala silang pagkakataon. Isang makamundong eksperto, muling nagkatinginan sina Mo Xiang at Cheng Yong. Bagamat hindi sila naniwala sa mga salita ni Chen Lei, walang paraan upang maipaliwanag kung bakit si Chen Lei ay may pambihirang kakayahan sa alchemy at pagbuo. Bukod dito, sa puso ni Mo Xiang at Cheng Yong, wala ni Katie Ting na paniniwala sa katarantaduhan ni Chen Lei. Alamin na sa mundong ito, walang katapusang lumilitaw ang mga estranghero at dayuhan. Kahit na ang 7 sekta ay itinuturing na mga higanti sa Chu Kingdom, wala sila sa buong Xuanyuan continent. Kung may dayuhan sa laro, na may crush kay Chen Lei at nagbibigay ng payo sa kanya, hindi imposible. Lalo na, ang katalinuhan ni Chen Lei ay talagang pambihira. Mahirap makakita ng mga taong may ganitong katalinuhan. Ang ganitong kasanayan ay may natatanging kalamangan kapag pinagsama-sama ang alchemy at formations. Posibleng matutuwa ang mga tao kapag nakita nila ang pamamaril, at magugustuhan nila ang material ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin ito kilala. Well, kahit na, bakit hindi mo iulat ito? Tanong muli ni Elder Mo Xiang. Sa mga alituntunin ng sekta, parang walang panuntunan na kailangan mong iulat ang lahat ng iyong nalalaman, tama. Sa tanong ni Mo Xiang, sinagot ni Chen Lei si Zhuang Li. Dahil dito ay muling nanlumo si Elder Mo Xiang. Sa katunayan, kahit anong pambihirang kakayahan ang mayroon ka bago ka dumating, sa sekta, basta't natutugunan mo ang mga kinakailangan ni Xuan Tianzang para sa pagre-recruit ng mga disipulo, walang problema. Sa pag-iisip nito, ipinagtapat ni Elder Mo Xiang, Chen Lei, alam mo ang sining ng alchemy at ang paraan ng pagbuo, huwag mong sabihin sa iba, alam mo. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Elder Mo Xiang ang pagtatapat na ito ay natural na maghintay na makabalik sa sekta at agad na magulat sa kanyang Panginoon, at pagkatapos ay hayaan ang kanyang amo na gawin ang lahat ng posible, at dapat dalhin si Chen Lei sa sekta, upang makagawa siya ng alchemy. Ang mga formation mages ay higit sa 100 beses na mas mahalaga kaysa sa iba pang mga disipulo, at hindi nila dapat hayaan ang iba pang mga pick-off ang hope. Tumango si Chen Lei at sinabing, likas na alam ng disipulo. I-update ngayon, i-download at magdagdag ng mga tagahanga. Mas maraming download, mas maraming tagahanga, at mas maraming pampasabog. Gumugulo para sa mga tagahanga. Kabanata 74. Nagbigay si Elder Mo Xiang ng ilang seryosong babala. Matapos ang paulit-ulit na pagtitiyak ni Chen Lei, si Elder Mo Xiang ay lubos na gumaan. Nakapagdesisyon na siya. Sa sandaling bumalik siya sa Shen-Tianzong, agad siyang nagulat kay Master Ming at inutusan si Chen Laidi. Ibalik mo ito saglit sa pinto. Sa oras na ito, dumating muli si Cheng Yong at tinanong si Chen Lei, Chen Lei, may itatanong ako sa iyo, iniisip ko kung sumasang-ayon ka. Sinabi ni Chen Lei, Uncle Cheng, ano ang problema? Huwag mag-atubiling maging magalang. Tumango si Cheng Yong at nagsabi, kung gayon ay hindi ako magiging magalang. Dahil naiintindihan mo ang paraan ng pagbuo, hindi ko alam kung mayroon kang anumang pag-unawa sa pagbuo ng pagtuklas. Maaari bang buhayin ng cultivation ang detection formation sa putik na lungsod? Panipi. Napakadirekta ni Cheng Yong at diretsyong ginawa ang kanyang kahilingan.
Dapat mong malaman na ang detection circle ng Blood Mod City ay isang napakahalagang paraan upang maiwasan ang mga dayuhang lahi na makalusot sa Blood Mod City. Isang buwan na ang nakalipas, inatake ng mga dayuhan ang Blood Mod City sa malaking sukat, sinisira ang detection circle, upang hindi matuklasan ng Blood Mod City ang pagsalakay at paglusot ng mga dayuhan na mahusay sa stealth at ilusyon, na nagdulot ng malaking banta sa Blood Mod City. At ang mga Formation Wizard ay napakabihirang pag-iral. Mula sa Panginoon ng Lungsod hanggang sa mga ordinaryong sundalo sa Blood Mod City, hindi sila nagulat ng anumang pag-asa para sa hanay ng pagtuklas sa Blood Mod City para sa paglilinang. Ngunit ang pagganap ngayon ni Chen Lei ay nagbigay kay Cheng Yong ng panibagong kislap ng pag-asa. Kung maibabalik ni Chen Lei ang Cultivation Detection Circle, kahit na mababawi lang nito ang maliit na bahagi ng cultivation, isa na itong malaking kontribusyon sa Blood Sludge City, na maaaring mabawasan ang malaking pagkalugi at casualty sa Blood Sludge City. Ang Detection Circle ay kabilang din sa Second Order Circle. Para kay Chen Lei, syempre hindi ito mahirap. Kung tutuusin, imposibleng masyadong magsalita si Chen Lei, kung tutuusin, kung siya ay masyadong matalas, madaling makaakit ng lahat ng uri ng puot at mali. Maaari kong subukan, ngunit hindi ko magagarantiyahan ito. Si Chen Leilo ay nagmumuni-muni, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumanggaw siya at sinabi. Okay, walang problema. Huwag mag-atubiling banggitin kung anong mga materyales ang kailangan mo. Tsaka sa pagkakataong ito hindi na lang kita bibitawan. Ang Blood Mod City ay tiyak na magbibigay sa iyo ng isang kasiyasang gantimpala. Tinapik ni Cheng Yong ang kanyang dibdib at nangako. Okay, kailangan ko ang mga materyales na ito. Binuka ni Chen Lei ang kanyang bibig at nagsabi ng hindi bababa sa 100 uri ng mga materyales para sa mga porma sayon. Sa katunayan, si Chen Lei ay walang malaking bibig ng isang leon, ngunit upang iset up ang hanay ng pagtuklas na ito, talagang nangangailangan ng higit pang mga materyales. Bukod dito, kailangang isama ng detection array na ito ang buong 4 na pader ng Blood Mod City, at ang mga materyales na kinakailangan ay mas astronomical. Ito ay walang problema. Para sa materyal na ito, hindi nagbigay ng diskwento si Cheng Yong, kaya pumayag siya. Pagkatapos nito, hiniling ni Cheng Yong kay Chen Lei na magpahinga ng maaga, at dali-dali siyang pumunta sa Panginoon ng Lungsod upang iulat ang bagay. Ang pag-aayos ng Detection Circle ay isang pangunahing kaganapan at dapat malaman ng Panginoon ng Lungsod. Hindi nagtagal, bumalik muli si Cheng Yong, at sa pagkakataong ito kasama si Cheng Yong, naroon din ang Panginoon ng Blood Mod City. Ang Lord of Blood Mod City ay ang prinsipe ng Great Chu Dynasty at nakaupo rito. Ang haring ito ay tinatawag na Jiegzo Shu, sa pagtingin sa kanyang pangalan, alam mo na ang taong ito ay determinado at dugong bakal. Gayunpaman, ang taong may dugong bakal na ito ay nagalit kay Chen Lei. Matapos makita si Chen Lei, wala nang isang Panginoon ng lungsod. Hindi lang siya direktang yumuko kay Chen Lei, ngunit tiniyak din niya kay Chen Lei na may kaaya-ayang mukha sa panahon ng proseso ng muling paglinang sa hanay ng pagtuklas. Gusto ni Chen Lei ng isang tao at isang bagay may mga bagay, pera at pera, basta Chen Lei maaaring punan ang Detection Array Cultivation, City Blood Mod ay mangangako kay Chen Lei ng anumang kondisyon. Nang makita ito ni Chen Lei, natural siyang pumayag, ngunit wala siyang oras na manghuli ng mga dayuhang lahi sa labas kapalit ng merito ng militar. Sa sandaling lumabas ang pag-aalalang ito, hindi lamang si Cheng Yong, kundi maging ang Panginoon ng lungsod at ang iba pa ay tumawa ng malakas. Chen Lei, wala akong iba sa Bloody Mod City, ngunit gaano mo gusto ang mga kasanayan sa militar, napakarami. Panipik. Kung mabawi ni Chen Lei ang cultivation base ng Blood Mod City Detection Circle, ang ganitong uri ng merito ng militar ay higit pa sa sapat para sa kanya upang manghuli ng libu-libong dayuhang kaaway. Sa makatuwid, nag-aalala si Chen Lei tungkol sa mga benepisyo ng militar, ito ay talagang hindi kailangan. At alam din ni Chen Lei na hahabulin niya ang mga dayuhang kaaway na ito ngayon, at makakapatay lang siya ng 3 hanggang 5, o higit sa 1 dosina, sa pinakamarami, na hindi makakatulong sa pangkalahatang sitwasyon. Ngunit kung makakatulong ito sa mga cultivator ng Blood Mod City na muling matukoy ang Magic Circle, maaaring mas malaki ang epektong ito.
Okay, dahil sinabi na ni Uncle Cheng at ng City Lord, kaya hindi ko napipilitin. Simula ngayon, sisimulan ko na ang Recultivation Exploration Array. Sa wakas ay masayang sumang-ayon si Chen Lei. Tama. Nagtawanan sina Cheng Yong, City Lord Jia Zuhao at iba pa, at sabay na bumantong hininga ang kanilang mga puso. Bagamat maaaring hindi maibalik ni Chen Lei ang Cultivation Detection Circle sa parehong lakas tulad ng orihinal dahil sa mga problema sa edad, hanggat maaari niyang gampanan ang kalahati ng kanyang orihinal na papel, ito ay magiging isang malaking kontribusyon sa Blood Mod City. Ang formation materials na kailangan ni Chen Lei ay inihatid ng isang sikat na mandirigma. Bukod dito, ang bawat material ay higit sa 3 beses na higit pa kaysa sa sinabi ni Chen Lei pagkatapos ng lahat. Ang dual cultivation formation na paraan ay hindi maaaring maging matagumpay ng isang beses, at may mga pagkakataon na ito ay nawala. Sa tulong ng mga sundalong ito, nagtakda si Chen Lei na muling likhain ang cultivation formation. Ang paraan ni Chen Lei sa pag-deploy ng formation ay hindi mahuhulaan. Ni ang mga sundalo o si Cheng Yong, Jia Zuhao at iba pang sumunod sa kanya ay hindi maintindihan. Gayunpaman, kahit na hindi nila maintindihan, si Cheng Yong, Jia Zuhao at ang iba pa ay sumunod pa rin kay Chen Lei, na nakikita siyang nakaayos na parang isang tagasunod. At ang pagbuo na ito ay hindi katulad ng alchemy. Walang bawal na makisali pagkatapos maistorbo, kaya hinayaan din ni Chen Lei na sumunod sa kanya sina Cheng Yong, Jia Zuhao at iba pa para mag-obserba. Matapos suriin agad ni Chen Lei ang Blood Mod City na ito, nalaman niyang masyadong ordinaryo ang pagbuo ng Blood Mod City. Gayunpaman, ang ganitong porma sayon ay pinahahalagahan pa rin ng Panginoon ng Blood Mod City at ng mga pinuno nito, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang formation na ito sa Blood Mod City. Dahil si Chen Lei ay nakialam sa pag-aayos ng formation, natural na imposibleng kumpletuhin lang ang cultivation detection formation ng Blood Mod City. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataon, natural na kailangan niyang ayusin ito ng mabuti, at maaari itong ituring na bahagi ng kanyang sarili upang labanan ang lahi ng dayuhan. Delhi, lakas. Unang muling idinisenyo ni Chen Lei ang defensive formation ng Blood Mod City. Siyempre, ang muling disenyo ay nakabatay pa rin sa orihinal na layout ng Blood Mod City, na may kaunting mga pagpapabuti. Dahil kung ang layout ay na-restart mula sa simula, ito ay magiging isang malaking proyekto, at imposibleng makumplito sa isang maikling panahon. Ang orihinal na defensive formation ng Blood Mod City ay isang pangalawang antas ng mid-level na defensive formation. Matapos ang pagsusumikap ni Chen Lei, ang defense formation na ito ng second order middle rank ay na-upgrade sa third rank defense formation. Bagamat isa lamang itong pagtaas ng rango, ang survivability ay nadagdagan ng higit sa 10 beses. Ang orihinal na hanay ng mga porma sayon, bukod sa defensive formation, ay mayroon lamang isang detection formation, na maaari lamang ipagtanggol ng pasibo. Pagkatapos ng pagpapabuti ni Chen Lei, ang porma sayon na ito ay maaaring salakayin bilang karagdagan sa depensa. Ang porma sayon na ito, tinawag ito ni Chen Lei na Jan Quicksand Formation. Kabanata 75, Jan Quicksand Array. Nang marinig ni na Cheng Yong, Mo Xiang at City Lord Jia Zuhao ang pangalang sinabi ni Chen Lei, nagkatinginan sila. Ang pangalan ng pagbuo ay maganda, ngunit ang aktwal na lakas, maging ito ay Cheng Yong o Ma Xiang, o ang bakal na estado ng dugo, ay walang intuitive na paghuhusga. Sa sandaling ito, biglang, isang ulap ng alikabok ang lumipad sa malayo, na sumasakop sa kalangitan, at sa gitna ng dilaw na buhangin sa kalangitan, isang malaking figure ang bumungad, na naglalabas ng isang nakakatakot na makapangyarihang kapangyarihan. Ano yun? Nang makita ang abnormal na ito, ang lahat ng mga sundalo sa Blood Sludge City ay naging alerto at agad na kumilos, na nagpuntirya sa malalaki at malamig na pamatay na mga sandata tulad ng malalaking balistate, sword cart, at karaniwang rifle vehicle sa mga dingding ng Blood Sludge City, isang figurang matayog sa dilaw na buhangin sa kalangitan. Ito ay isang dragon na halimaw, handang harapin ang kalaban. Unti-unti, ipinakita ng malaking figure sa dilaw na buhangin sa kalangitan ang tunay nitong katawan. Isa itong higanteng hayop na parang Earth Dragon na may haba na 30 metro at may taas na higit sa 10 metro.
Ang higanteng hayop na ito ay pinalaki ng isang dayuhang lahi, pinakamataas na sandata para sa mga pagkubkob. Isang buwan na ang nakalilipas, tatlong tulad ng mga halimaw ng dragon, na pinamumunuan ng libu-libong dayuhang tropa, ang nagwasak sa madugong lungsod. Noong panahong iyon, 2 Earth Armored Dragon Beast ang napatay ng Jagged City Lord at ng ilan sa kanyang mga pinuno, habang ang natitirang isang Earth Armored Dragon Beast ay malubhang nasugatan at tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang nakatakas ang malubhang nasugatang dragon na hayop na ito, ngunit talagang bumalik sa Blood Mod City pagkatapos ng isang buwan. Sa katunayan, hindi alam ni Cheng Yong o ng Panginoon ng lungsod ang tungkol sa kakaibang hayop na ito. Ang mga dayuhang nilalang na pinalaki ng lahi ng dayuhan na ito ay napakatapat sa lahi ng dayuhan. Hanggat ibinigay ang utos, kung hindi makumplito, hindi ito mamamatay. Ang utos ng Dragon Beast na ito ay salakayin ng Blood Mod City. Ang alien na nagbigay ng mga utos ay namatay sa isang malaking labanan noong isang buwan. Bagamat tinakpan ng ilang tumatakas na alien ang pagtakas nitong Earth-anchored Dragon Beast, sa isipan nitong Earth-anchored Dragon Beast, pinilit pa rin itong tuparin ang utos na salakayin ng Blood Mod City noong isang buwan. Maliban sa may-ari nitong Earth-armored Dragon Beast, hindi maaaring umorder ang ibang alien race sa alien beast na ito. Kaya, pagkatapos mabawi ang kakayahang gumalaw, ang nakasuot ng lupang dragon na hayop na ito ay muling nagmarcha patungo sa lungsod na basang-basa ng dugo. Maging si Cheng Yong, Jag, o ilan sa iba pang mga pinuno, mukhang seryoso sila nang makita nila ang isang ito. Ang lakas ng dragon na hayop ay walang limitasyon, ang depensa nito ay hindi pangkaraniwan, at ito ay sanay sa iba't ibang sining ng katangian ng lupa. Susunod sa akin ang ilang mga commander sa labas ng lungsod upang patayin ang halimaw na ito. Malakas na utos ni Jia Zhuhao, at tanging ang kanyang sarili at ilang commander lang ang naging posible upang patayin ang isang dimensional na dragon na hayop na ito. Kung magpapadala ka ng mga ordinaryong sundalo, natatakot ako na 10,000 sundalo ang hindi makakapigil sa pagsulong ng mga dragon beast na ito. Maghintay. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Chen Lei. Matapos marinig ang sinabi ni Chen Lei, tumingin sina Jia Zhuhao, Cheng Yong at ang iba pa kay Chen Lei, hindi alam kung ano ang iminumungkahi niya. Ngumiti si Chen Lei, at nagsabi, ang Earth A Dragon Beast na ito ay dumating sa tamang oras, sa tamang panahon upang subukan ang kapangyarihan ng Earthian Quicksand Formation. Earthian Quicksand Formation, makokontrol ba ang higanteng Dragon Beast na ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Jia Zhuhao, Cheng Yong at iba pa. Napangiti si Chen Lei ng may pagmamalaki, at sinabing, bagaman ang Earth-Fire Quicksand Array ay isang mababang antas na hanay lamang, hindi nito kayang harapin ang napakalakas na mga lahi ng dayuhan, ngunit hindi masyadong masasabi na mayroon lamang isang Earth Dragon. Hayop, panipik. Pagkatapos ng pagsasalita, si Chen Lei ay direktang lumapit sa mata ng Pormasayon, sinira ang apoy sa lupa at pagbuo ng kumunoy. Sa pagpasok ng magic formula, isang layer ng kumikinang na dilaw na liwanag ang lumitaw sa hanay ng mga mata, at ang libu-libong mababang uri ng mga kristal na bato na nakapalibot ay sabay-sabay na naglalabas ng malambot na liwanag, tuloy-tuloy at mabilis na nagpasok ng enerhiya sa array. Habang gumagalaw ang Earth-Fire Quicksand Array, lumawak ang invisible rays ng liwanag sa labas ng lungsod, na sumasakop lang sa Earth Dragon Beast. Sa paglawak ng invisible light beam na ito, ang matigas na lupa ay biglang naging kumunoy kung saan man tumama ang liwanag, at ang karamihan sa malaking katawan ng Dragon Beast ay agad na bumulusok sa kumunoy. Umuungol, umuungol. Ang napakalaking katawan ng Earth Armored Dragon Beast ay bumulusok sa kumunoy. Ipinapapak ang malalaking kuko nito, lumubog sa kalangitan na puno ng dilaw na buhangin, na tinatakpan ang kalangitan at ang araw. Kaya lang, gaano man kahirap ang Digialong Beast, lalo itong lumulubog, at walang paraan para makawala sa kumunoy. At pagkatapos, sa gitna ng kumunoy, isang grupo ng mga pulang apoy ang biglang lumitaw, at ang mga apoy na ito ay naging mas mainit at mas mainit. Sa isang kisap mata, sa loob ng radius na 100 metro, ang kulay ay madilim na pula, ang mga apoy ay tumaas sa kalangitan, ang mga alon ng init ay tumama sa mga tao, at ang mga apoy ay parang mga ahas na apoy, naganap na nilalamon ang mga dragon at mga hayop.
Sa apoy, may nakatutuwang dagandong ng dragon na hayop mula sa lupa, at isang malaking panginginig ng boses ang maririnig mula sa lupa. Malinaw na mababaliw ang Dragon Beast. Gayunpaman, gaano man ito kabaliw at kung paano ito kumawala, hindi ito makakatakas mula sa lugar ng kumunoy. Bukod dito, parami ng parami ang apoy na lumabas mula sa mga puwang sa kumunoy at sumama sa hanay ng mga dragon na hayop sa nasusunog na lupa. Ang mga dagandong ng Dragon Beast ay hamina, at sa wakas, ang tunog ay nawala. Sa sandaling ito, ang mga apoy ay hamina, at sa wakas ay nawala sa hindi mabilang na mga puwang ng kumunoy na parang umuurong na tubig. Sa oras na ito, ang kumunoy ay sinunog din tulad ng isang pool ng kumukulong magma, at unti-unting lumamig at naging matigas na bato. Sa bato, mayroong isang malaking nakabaluktot na bangkay. Ito ay isang Earth-armored Dragon Beast. Sa kasalukuyan, ang Earth-armored Dragon Beast ay mayroon lamang skeleton na mahigit 30 metro ang haba. Ang laman at dugong makakapal na baluti sa kanyang katawan ay nasunog at naging abo. Sa itaas ng frame na ito, mayroon pa ring sumisikat na heat wave. Ito, nang makita ang eksenang ito, maging ang Jagged City Lord, Elder Mushang, Cheng Yong at ilang iba pang mga lider, pati na rin ang libu-libong sundalong bakal na nakatayo sa lungsod na puno ng dugo, lahat ay natigilan at hindi makapaniwala na sila ay nanunood, ang eksenang ito. Anong mabangis at malupit na dragon na hayop, napakadaling paksain. Alamin na minsan ay gusto nilang patayin ang Earth-armored Dragon Beast, at lahat ay nagdusa ng matinding pinsala. Lalo na noong nakaraang buwan, 3 Earth-anchored Dragon Beasts ang nagdala ng hindi maisip na malaking pagkatalo sa Bloodmud City. Ngayon, lahat ay handang lumaban ng husto, ngunit wala silang ginagawa. Sa panunood lang, ang Earth-armored Dragon Monster na isang malaking banta sa Bloodmud City ay nawasak sa ganitong paraan. Ang lahat ay nadama na puno ng pangarap sa isang sandali. Sa mahabang panahon, nagising ang lahat ng mga talento mula sa pagkabigla na ito. Sina Jie Zhuhao, Cheng Yong at iba pa ay nakatitig kay Chen Lei ng nagniningas na mga mata, na nagpalamig kay Chen Lei. Chen Lei, ito ba ang kapangyarihan ng Gen Quicksand Formation? Ito ay masyadong tyrannical. Si Jie Zhuhao, Cheng Yong at iba pa ay lubos na nasisiyahan sa hanay ng mga porma sayon na ito. Hindi ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Earthian Quicksand Formation. Ito ay isang paraan ng pagkontrol sa pagbuo. Maaari mong pag-aralan itong mabuti. Inabot ni Chen Lei ang isang piraso ng craft paper kay Jie Zhuhao at sa iba pa. Sa itaas ay ang paraan na naitala niya upang makontrol ang Earthian Quicksand Formation. Kung gagamitin ng maayos, ang Earthian Quicksand Formation na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 tropa. Kabanata 76, sina Tai Zaihao, Cheng Yong at iba pa ay sabik na tumingin kay Chen Lei, at sinabing, Chen Lei, wala na akong sasabihin pa. Maaalala ni Chu Junshong ang iyong kabaitan sa aking puso at hinding-hindi ito makakalimutan. Jiegzo, alam ni Chu Junshong kung ano ang ibig sabihin ng Earth-flavored Quicksand Formation na ito sa Bloodmud City at sa 100,000 tropa sa Bloodmud City. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay lubos na nagpapasalamat kay Chen Lei. Tuwang-tuwa din si Cheng Yong, hindi niya inaasahan na lalabas sa kanyang guro ang ganoong kakumbinsi na junior. Wala akong gustong sabihin. Alam ko na ang iyong array mage ay hindi nagkukulang sa pera, ngunit gusto ang lahat ng uri ng mga kakaibang materyales. Sa aking mod city, wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, lahat ng uri ng kakaibang materyales, mga materyales na panggamot, at iba pa, ngunit tiyak na marami sa kanila. Kunin mo lang ito ayon sa gusto mo. Panipik. Ikanaway ni Jie Zhuhao Chu Junshong ang kanyang malaking kamay at inilabas ang lahat ng mga kayamanan sa Bloodmud City kay Chen Lei. Hanggat interesado si Chen Lei, kunin sila. Si Chen Lei ay walang lakas ng loob na gawin ito. Naglibot siya sa ilang mansyon sa Bloodmud City. Ang storage ring sa kanyang kamay ay naglalaman ng lahat ng uri ng kakaibang materyales at mga sangkap na panggamot. Kabilang sa mga kayamanan ng Bloodmud City, ang pinakamahalagang bahagi ng iba't ibang mga dayuhang hayop ay pinananatili, pati na rin ang iba't ibang kakaibang ores na sagana sa larangan ng digmaan, pati na rin ang mga napakabihirang uri. Mga elixir.
Masasabing ang ani ni Chen Lei sa ilang mansyon sa Bloody Mud City ay nagkakahalaga ng higit sa 10 Earthian quicksand formation. Gayunpaman, hindi naman talaga dahado ang Blood Mud City. Dapat mong malaman na kahit na magbayad ang Blood Mud City ng 100 beses ng presyo, tiyak na hindi posibleng mag-imbito ng Array Mage na lumikha ng Tier 3 Earthflame Quicksand City. Higit pa rito, si Chen Lei ay hindi masyadong sakam. Ang mga bagay na kinuha niya ay napakabihirang, at kahit ang Blood Mud City ay hindi makayanan ang mga ganoong bagay. Bagamat ang mga bagay na ito ay lubhang mahalaga at bihira, hindi sila madaling mabaril dahil wala masyadong taong kilala nila. Sayang ang pananatili sa Blood Mud City Treasury. Ang mga bagay na ito ay walang silbi sa Blood Mud City, ngunit para kay Chen Lei, malaki ang silbi nila. Karamihan sa mga materyales na ito ay ginagamit para sa pagbuo ng array, ang ilan ay maaaring gamitin upang pinuhin ang alchemy, at ang ilan ay maaaring gamitin upang pinuhin ang mga tool. Si Chen Lei ay walang paraan upang gamitin ang ilan sa mga kayamanang ito ngayon, naghihintay lamang na mapabuti ang kanyang paglilinang sa hinaharap. Bago ito magamit. Sa ganitong paraan, masasabing masaya ang magkabilang panig, malaki ang natamo ni Chen Lei, at ang Blood Mud City ay may malakas na third-level array, na isang win-win situation. Sa sumunod na 3 araw, direktang binigyan ng City Lord of Blood Mud City si Chen Lei ng Military Merit Card na may buong 100,000 Military Merit Points. 100,000 puntos ng merito ng militar, napakalaking merito ng militar, ay isang malaking yaman din para kay Chen Lei. At ang kontribusyon ni Chen Lei, sa katunayan, ay higit na lumampas sa kontribusyon ng 100,000 puntos ng merito ng militar. Gayunpaman, ang pinakadakilang awtoridad ng Blood Mud City ay maaari lamang magbigay kay Chen Lei ng 100,000 puntos ng merito ng militar. Maliban kay Chen Lei, Fang Kangyo, Emperor Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan at ilang iba pang mga disipulo, ang bawat isa ay nakatanggap ng mas mababa sa 1,000 military merits, at ang 100,000 military merits ni Chen Lei ay wala sa parehong antas. At ang mga tagumpay ng militar na ito ay hindi lamang simpleng mga numero, ngunit kumakatawan sa napakalaking kayamanan at kapangyarihan. Ang mga gantimpala ng militar ng Alien Battlefield ay mahalaga at universal sa buong Xuanyuan continent. Sa iba't ibang kaharian, dinastiya, mayroong mga dibisyon ng pagpapalitan ng merito ng militar, at ang mga tagumpay ng militar sa larangan ng digmaang dayuhan ay maaaring ipagpalit sa iba't ibang bagay sa dibisyon ng pagpapalitan ng merito ng militar, kabilang ang pera, kayamanan, martial arts, gongfu, medisina, maharlika, at maging mga fiefdom. Hanggat sapat ang iyong kakayahan sa militar, maaari mo ring gamitin ang iyong kakayahan sa militar upang ipagpalit sa isang maliit na kaharian at maging isang hari. Kinilala ito ng mga dakilang dinastiya, imperyo, at kaharian. Kaya, ang mga nakamit ng militar sa Alien Battlefield ay nagpapakita ng mga tunay na benepisyo. 100,000 pananamantalang militar sa mga kamay ni Chen Lei ang kumakatawan sa pagpugot ng ulo ng 100,000 ordinaryong dayuhan na lahi. Ang ganitong uri ng gantimpala ay sapat na upang kabyusan ang susunod na mayamang teritoryo na may radius na 10,000 milya. Sa opinyon ni Chen Lei, ang 100,000 militar na pagsasamantalang ito ay talagang kailangan ni Chen Lei, kaya iningatan din niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nang umabot na sa puntong ito ang mga bagay, natapos din ang pagsubok ng siyam na elite na disipulo na dinala ni Mo Xiang. Si Chen Lei ay may 100,000 merito sa militar, at karapat-dapat siyang maging numero 1 tao na kailangang kilalanin ng sinuman. Tungkol naman sa pangalawa hanggang ika-9 na pwesto, syempre ang kanilang rangkang ay ayon sa kanilang kakayahan sa militar. Ang pinakamahalagang parangal lamang ang nasa unang pwesto, at ang pangalawa hanggang ika-9 na pwesto ay mga pekeng pangalan lamang, at walang masyadong papansin sa kanila. Sa sandaling dumating ang 3 araw, isinama ni Elder Mush ang si Chen Lei at ang iba pa, naghahanda na umalis sa lungsod na puno ng dugo at bumalik sa Xuan Tianzang. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon sa Blood Mud City ay masyadong mapanganib. Si Chen Lei at ang iba ay pawang mga elite ng Xuan Tianzang. Matalo man sa larangan ng digmaan sa isang dayuhang lahi, ito ay isang malaking kawalan para kay Xuan Tianzang.
Pagkatapos lamang nilang magkaroon ng sapat na lakas sa pagprotekta sa sarili ay papayagang muli silang pumunta sa alien battlefield sa hinaharap upang magkaroon ng karanasan. Si Fang Kangyo, Emperor Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan at ilang iba pang mga disipulo ng Shen Tianzong ay nakaranas din ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng karanasan ng dayuhan na larangang ito. Ang panggigipit at kawalan ng pag-asa sa mukha ng mabangis na dayuhan ay nagpabinyag sa lahat sa kanilang mga puso at malinaw na napagtanto ang kanilang panloob na kahinaan. Sa pagsasanay sa paglilinang sa hinaharap, alam nilang lahat kung ano ang dapat nilang gawin. Ang bawat isa na nakikilahok sa karanasang ito ay isinasantabi ang pagmamataas, at iba pang nihilistic na bagay, at inaalis ang kanilang kataasan. Siyempre, kung ang karanasan sa alien battlefield na ito ay magbibigay daan kay Fang Kangyu, Di Jiuyang, Lu Chenghong at iba pa na maipanganak muli, ito ay talagang medyo pinalaki, ngunit ang inspirasyon sa kanilang mga puso ay sapat na upang harapin ang kanilang sarili at simulan ang tunay na paglalakbay sa lalong madaling panahon. Ang daan patungo sa malakas. Sa pagkakataong ito, naging matagumpay ang pagsusulit para kay Chen Lei at iba pang Kangyo at iba pa. Para kay Elder Mushang, ang City Lord of Blooddung City, at ang mga pinuno, ang mga natamo ay hindi pangkaraniwan. Hindi lamang nabawi ng cultivation ang Blood Mod City Exploration Array, ngunit nagkaroon din ito ng offensiba at defensiba, malakas na ground fire quicksand array. Ang pagkakaroon ng ganoong kalaking pormasayon ay maaaring matiyak na ang Blood Mod City ay malakas at mababawasan ang bilang ng mga namamatay. Ang mga ganitong benepisyo ay masasabing permanente, kaya ang pagbibigay kay Chen Lei ng 100,000 military merit ay hindi masyadong malaki. Susunod, napino ni Chen Lei ang kabuuang 30 Pure Sun Ice Heart kills, at lahat ng mga ito ay naiwan sa Blood Mod City. Ang 30 Pure Sun Ice Heart kills na ito ay kumakatawan sa mga buhay na makapagliligtas ng 30 Masters. Maraming salamat po. Ang paglalakbay na ito sa alien battlefield sa wakas ay natupad ang inaasahan ni Elder Mushang. Ang tanging bagay na hindi siya nasisiyahan ay maging si Fang Kangyo, Emperor Jiuyang, o Lu Chenghong. Kulang pa rin sila kapag nahaharap sa isang buhay at kamatayan na labanan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng karanasan ay palaging kailangang maipa ng dahan-dahan, at hindi maaaring madaliin. Nang may kasiyahan, dinala ni Elder Mushang si Chen Lei at ang kanyang partido pabalik sa Shen Tianzong. Sa daan, lahat ay nakabalik ng ligtas. Pagkatapos bumalik sa Shen Tianzong, hiniling ni Elder Mushang si Chen Lei at ang iba pa na bumalik upang magpahinga. At nagmadali siyang pumunta sa Xuantian Hall, nakipagkita sa Panginoon, at nagulat sa paglalakbay. Mangyari. Kabanata 77, Kilalanin ang Diyos. Sa sandaling pumasok si Elder Mushang sa Xuantian Hall, nagbigay galang siya sa sect master ng Xuantian sect. Hindi kailangang maging magalang si Elder Mo, sa pagkakataong ito ay nagsumikap ka na, hindi mo ba alam kung paano kumilos ang mga batang ito? Malumanay na tanong ni Sect Master Xuantian. Hindi masama. Pagkatapos ng paglitaw ni Fang Kangyo at ng iba pa, ang matandang general na si Mushang, si Sect Master Xuantian ay nakaupo sa trono at nakikinig ng mabuti, panapanahong tinatango ang kanyang ulo, na nagpapakita ng nasisiyahang ekspresyon. Ang kakayahang patayin ng kaaway sa alien battlefield sa unang pagkakataon at makakuha ng mga gantimpala ng militar, isa na itong napakahusay na pagganap. Ang mas bihira pa ay nakilala ni Fang Kangyo, Emperor Jiuyang, Lu Chenghong, at Huang Kunshan ang kanilang mga pagkukulang. Ito ang pinakapangunahing layunin para sa kanila na magsanay sa alien battlefield sa pagkakataong ito. Ano, sabi mo si Chen Lei lang ang nanalo ng 100,000 panonimantalang militar. Nang banggitin ni Elder Mushang ang mga ginawa ni Chen Lei, si Sect Master Xuantian, na palaging kalmado at kalmado, ay naging hindi gaanong kalmado, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Anong klaseng pambihira ito, pati na si Chen Lei, isang bagong-baguhang disipulo, maging ang mga senior na disipulo at elder ng Zuan Tianzong, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon upang makakuha ng 100,000 military merit sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Malinaw na ipinahayag ni Sect Master Xuantian ang kanyang interes sa mga gawain ni Chen Lei.
Si Elder Mo Xiang ay orihinal na ayaw itaboy ang kakaibang Chen Lei, ngunit malinaw na hindi niya maitatago si Sectmaster Xuantian. Kaya, kailangang mag-atubili na sabihin ni Mo Xiang ang napakatalino na mga gawa ni Chen Lei. May ganun ba? Medyo malalim ang pagtatago ng batang ito. Matapos makinig sa mga salita ni Elder Mo Xiang, nagpakita ng makabuluhang ekspresyon sa kanyang mukha si Sectmaster Xuantian. Alam kung paano pinuhin ang alchemy, alam kung paano mag-set up ng mga pormasayon, at ang kanyang pangunawa ay napakataas. Si Xuan Tianzang ay nangongolekta ng mga kayamanan. Sa orihinal, binigyang pansin ni Sectmaster Xuantian si Chen Lei sa nakaraang kompetisyon. Mahusay na gumanap si Chen Lei, ngunit hindi pa rin siya nakakaakit ng sapat na atensyon. Ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Mo Xiang, malinaw na napagtanto ni Sectmaster Xuantian na sa mga disipulong ito, si Chen Lei ay marahil ang pinakamahalaga. Ang gayong mga alagad ay malinaw na kailangang tanggapin ang kanilang sariling mga tagasunod. Okay, alam ko, nasa akin ang bagay na ito, bawal kang ipagkalat, alam mo ba? Ang Sectmaster Xuantian sect ay puwersahang nagbigay ng utos kay Elder Mo Xiang. Ang nakatatandang Mo Xiang ay nagulat at mukhang nahihiya. Malinaw, ang suzerain ay nagbigay ng ganoong utos na makita si Chen Lei. Gusto niyang dalhin si Chen Lei sa sarili niyang sekta. Umaasa siya noon na matatanggap niya si Chen Lei sa kanyang mga ugat. Okay, nag-aatubili si Elder Mo Xiang, ngunit nagpasya siya. Pagkaalis niya rito, agad siyang nagsumbong kay Pikmaster Ming. Ang Shen Tianzong ay may 10 taluktok, katulad ng Xuan Qinfeng, Xuan Yangfeng, Shen Wufeng, Xuan Yinfeng, Xuan Ving, Xuan Jinfeng, Xuan Yaofeng, Xuan Kafeng, Xuan Leifeng, Xuan Yinfeng, at Elder Mo Xiang ay kabilang sa hanay ng Xuan Yaofeng. Ang espesyalidad ni Xuan Yaofeng ay alchemy din, at si Mo Xiang ay isang intermediate alchemist. Kaya lang, ang mga Pildores na nasa ibaba ng tier 3 lang ang kaya niyang i-refine, at ang uri ng purong Sunrise Heart Kill na inilabas ni Chen Lei, hindi pa banggitin ang refinement, hindi pa niya ito narinig. Kaya, noong nalasan si Fang Kangyo ng kulay asul na apoy na glaze sa dayuhang lahi, wala rin siyang magawa. Ngayon, natural na umaasa si Mo Xiang na kunin si Chen Lei sa sarili niyang ugat at pagbutihin ang lakas ng profound medicine kick. Kaya, kahit na hindi pinahintulutan ng Sectmaster si Mo Xiang na ipalaganap ang impormasyon ni Chen Lei, hindi ito nangangahulugan na hindi niya maiulat ang bagay na ito sa kanyang amo. Sa posisyon ni Mo Xiang Master bilang Pikmaster ng Xuanyou Pik, kahit na makipaglaban ka sa Sectmaster batay sa dahilan, hindi ka magiging dehado. Pagkatapos ng lahat, si Ge Hong, ang Pikmaster ng Xuanyou Pik, ay isang tunay na alchemy master at isang nangungunang alchemy master. Maaari siyang maging isang tunay na alchemy master sa isang hakbang lamang. Ang kanyang katayuan at karapatang magsalita ay tapos na. Walang sinuman sa Shen Tianzong. Ang soul nurturing peel ni Shen Tianzong ay ginawa ni Pikmaster Ge Hong. Sa sandaling lumabas si Mo Xiang mula sa Xuantian Pik, nagsakripisyo siya ng isang maliit na lumilipad na bangka at dumiretso sa himpapawid, nagmamadaling pumunta sa Xuanyou Pik. Sa Xuanyou Pik, nakita ni Mo Xiang ang kanyang guro, si Ge Hong, ang master ng Xuanyou Pik sa unang pagkakataon, at direktang iniulat sa kanya ang sitwasyon ni Chen Lei. Guro, kailangan mong humanap ng paraan para madala si Chen Lei sa aming landas. Ang paglilinang ni Chen Lei ay hindi masama, at ang kanyang alchemy ay napakatalino. Siya ay inutusan ng isang master, at isa pa rin siyang array mage. Disipulo, para sa akin si Xuan Yaofeng, ang kanyang halaga ay masyadong mataas, at ang master ay nagnanais ding tanggapin si Chen Lei bilang isang disipulo. Panipi. Si Ge Hong ay isang immortal, makapangyarihan at espiritual na matandang lalaki. Matapos marinig ang mga salita ni Mo Xiang, lumiwanag ang mga mata ni Ge Hong at sinabing, ganyan ang isang panla, na ibinigay sa matandang soberanya. Ang dalisay na ugali ay isang pag-aaksaya. Makatitiyak ka, itong disipulong si Chen Lei, tatanggapin ko ito, mayroon kang junior brother iba pang maliliit. Panipi. Tumango si Mo Xiang, napakasaya, dahil sinabi ng aking Panginoon, kung gayon ang bagay na ito ay halos pareho. Sa isang malaking gusaling malapalasyo sa isa pang bundok, ang isang binata na may mapaghiganti na hitsura ay kumilos na parang sanggol sa isang matandang lalaki,
Lolo, sa pagkakataong ito, kailangan mong humanap ng paraan upang makolekta si Chenlei bilang isang apprentice. Sa ganitong paraan, kaya kung maghayganti sa kanya. Sana hindi na lang siya tumayo. Sa Xuantian sect na ito, nasaktan ko si Dong Shuliang. Yan ang resulta, panipi. Ang binatang ito, si Dong Shuliang, ay pinahiya ni Chenlei sa mapagpasyang yugto. Lumuhad sa harap ni Chenlei, itinuring ito ni Dong Shuliang bilang isang kaiyahiyang kahihiyan sa kanyang buhay. Sa makatuwid, parurusahan niya si Chenlei sa lahat ng bagay at gagawin niyang kawawang uod si Chenlei na hinding-hindi tatayo. Siyempre, sa kasalukuyang katayuan ni Dong Shuliang, imposibleng banta pa si Chenlei. Siya ngayon ay isang panlabas na disipulo, habang si Chenlei ay isang panloob na disipulo. Ang dalawang pagkakakilanlan ay naiiba sa ilang antas. Paano siya maghaharap ng pananakot kay Chenlei? Gayunpaman, mayroon siyang mabuting lolo, ang kanyang lolo na si Dong Qinlin, ngunit isang makapangyarihang elder ng Zuan Tianzang na namamahala sa mga gawain ni Feng. Bagamat si Dong Qinlin ang namamahala lamang sa Bixia Peak, isang sub-peak sa ilalim ng Xuanwu Peak, ang Bixia Peak na ito ang pinakamayamang sub-peak sa ilalim ng Xuanwu Peak. Ito ay responsable para sa pamamahagi ng elixir na kailangan ng lahat ng mga disipulo ng Xuanwu Peak para sa paglilinang, pagbili at pagpino, at iba pa. Ang pinakasikat na alchemy sa buong Xuantian School ay natural na Xuanyao Peak. Ngunit ang bawat major peak ay mayroon ding sariling paraan ng elixir, hindi lahat ay umaasa sa Xuanyao Peak. Halimbawa, ang Bixia Peak sa ilalim ng Xuanwu Peak ay mayaman sa lahat ng uri ng elixir at mayroong higit sa 100 larangan ng gamot, kaya ang mga materyales ng elixir ay hindi mabilang. Bagamat ang ilan ay kailangang ibigay kay Xuanyao Feng kapalit ng elixir, ang halaga ng espiritual na gamot na kailangan ng Xuanyao Feng ay limitado. Bukod sa mga espiritual na gamot na ibinigay, marami pa ring mga espiritual na damo ang natitira. Mga elixir. Kung nagbebenta ka lamang ng mga spirit grass at elixir, ang mga kita na maaari mong kumita ay napakalimitado. Sa makatuwid, natural na kinailangan ni Bixia Feng na gawin ang lahat ng posible upang gawing mga tabletang mas mataas ang halaga ng mga spirit grass na ito at elixir. Sa makatuwid, ang Bixia Feng mismo ay sinubukan ang lahat ng makakaya upang linangin ang mga alchemist sa sarili nitong ugat sa mga nakaraang taon. Kahit na ang gastos upang sanayin ang isang alchemist ay napakalaki, kapag ang pagsasanay ay naging matagumpay, ito ay kumakatawan sa isang walang katapusang stream ng kayamanan. Inilaan ni Dong Qinlin ang kanyang sarili sa paglinang ng mga alchemist sa kanyang sariling landas sa loob ng maraming taon, at nakamit ang magagandang resulta. Sa ngayon, bukod sa iba pang mga pangunahing taluktok, maliban sa Xuanyao Peak, na pangunahing alchemy, at Xuantian Peak, na kumakatawan sa buong Xuantian School, ang mga alchemist sa angkan nito ay ang pinakamaunlad. At ang autoridad ni Dong Qinlin ay natural na palaki, at ang karapatang magsalita ay pabigat at pabigat. Sa harap ng Peak Master ng Xuanwu Peak, nakakapagsalita rin siya, at may pribilehiyo pa na pumili ng sarili niyang mga disipulo. Kabanata 78, at talagang nabanggit na ni Dong Qinlin noon na gusto niyang tanggapin si Chenlei bilang kanyang disipulo sa harap ni Sect Master Xuantian at ng mga Peak Masters at Elders. Sa oras na iyon, si Sect Master Xuantian at iba pang mga Peak Master ay hindi nagpahayag ng kanilang pagtanggi. Sapat na ito para kay Dong Qinlin. Hanggat maganda ang operasyon, tatanggapin si Chenlei bilang isang alagad, na isang promising na bagay. Hanggat si Chenlei ay tinatanggap bilang isang disipulo at dinala kasama ang Bixia Peak, kung gayon kung paano pinag-aralan si Chenlei ay ang kanyang personal na bagay, at kahit ang suzerain ay walang karapatang makialam. Pagdating ng panahon, hindi ba tungkol sa kung paano ayusin si Chenlei, kung paano ayusin. Huwag sabihing magalit ang kanyang apo, kahit na si Chenlei ay katulong ng kanyang apo, kailangan niyang tanggapin ito ng masunurin. Tumingin si Elder Dong Qinlin sa kanyang apo at nakangiting sinabi, si Lianger ay hindi nababalisa. Pagkaraan ng 3 araw, oras na para magtalaga ng mga alagad. Sa oras na iyon, Lolo, tiyak na susubukan kong kunin si Chenlei sa kanyang pangangalaga. Bahala ka na lang. Kung gusto mong gumawa ng hangin, paano ka gumagawa ng hangin? Panipi. Masayang ngumiti si Dong Shuliang at nagsabi, salamat, Lolo, pagdating ng panahon,
itatapon ko muna ang kanyang paglilinang, at tingnan kung paano siya magpapakitang gilas sa aking harapan. Bahala ka, basta masaya ka, kahit anong gusto mo. Tumawa ng malakas si Dong Qinglin at labis na ini-spoil si Dong Shuliang. Ang mga mata ni Dong Shuliang ay kumislap ng kaunting kalupitan. Chen Lei, pagdating ng panahon, hindi ka dapat mabuhay o mamatay. Hindi alam ni Chen Lei na may tao sa likod niya na sadyang haharapin siya ng ganito. Bumalik na siya sa pagtatanim ng Zizupic's Refining Cave Mansion sa oras na ito. Maganda ang view ng Zizupic, at sagana ang aura. Kapag bumalik ka dito, napaka-relax mo. Sa Zizo Cave, nakilala ni Chen Lei sina Miss Jingjing at Song Hongxian na sabik na naghihintay. Sa nakalipas na ilang araw nang pumunta si Chen Lei sa Alien Battlefield, masasabing hindi mapakali sina Miss Jingjing at Song Hongxian tulad ng mga langgam sa mainit na palayok. Magkaroon ng kamalayan na ang Purple Leaf Star Night Flower na ipinagpalit ni na Miss Jingjing at Song Hongxian para sa kanilang halaga at lahat ng karagdagang spirit grass para sa pagdadalisay ng Purple Star Peel ay nasa katawan ni Chen Lei. Kung si Chen Lei ay may dalawang pagkukulang sa Alien Battlefield, hindi sila makakahanap ng lugar para umiyak. Ang 3 araw at 3 gabing ito ay tiyak na pagpapahirap para kay Miss Jingjing. Para naman kay Deacon Song Hongxian, lalo siyang nagdusa. Nagtanong ang ina ni Jingjing sa bawat stick ng insenso, magiging maayos din si Chen Lei, tama ba? Kung hindi, itatanong lang niya kung anong oras na at kung gaano katagal sa loob ng 3 araw. Sa nakalipas na 3 araw, si Song Hongxian ay hindi makapagpahinga kahit isang segundo. Hanggang sa bumalik si Chen Lei ay gamaan ang pakiramdam niya. Chen Lei, kailan ka tutulong sa pagpino ng Purple Star Peel? Alam mo, halos 10 araw na. Kahit na ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Purple Leaf Star Epiphany ay tinatakan mo ng silang teknik, hindi mo mapipigilan ng sobra. Sa mahabang panahon, kung mabaygo ang pagpino ng Purple Star Peel, hinding-hindi kita bibitawan. Panipi. MS. Si Jingjing ay halatang sabik na, at tinalikuran niya ang dati niyang kalmado at magandang poster at binyantaan si Chen Lei. Gayunpaman, malinaw na ang banta ni Miss Jingjing ay hindi kinuha ni Chen Lei. Ngumiti si Chen Lei at naglabas ng isang bote ng jade at iniabot ito kay Girl Jingjing, at sinabing, Girl Jingjing, huwag kang mag-alala, hindi ba ito ang Purple Star Peel na kailangan mo? Sa larangan ng digmaan ng lahi ng dayuhan, sa kabutihang palad na kilala ang isang angkop. Nagkaroon ako ng pagkakataong pinuhin ng Purple Star Peel. Panipi. Ano? MS. Sabay na nagulat sina Jingjing at Song Hongxian at hindi makapaniwala. MS. Kinuha ni Jingjing ang bote ng jade gamit ang isang kamay, binuksan ang bote ng jade, at biglang bumaril ang Purple Starlight mula sa bibig ng bote, naging nebula, na nagtagal sa hangin. Sa nebula na ito, ang mga bituin ay may tuldok-tuldok na liwanag, na parabang hindi mabilang na mga bituin ang nakatago sa nebula, ang eksena ay nakakagulat. Ito, lalong nabigla si Elder Song. Ang pangitain sa harap niya ay nagpakita na ang Purple Star Peel na ito ay ang pinakamahusay na nebula peel, at ang sample level na Purple Star Peel na ito ay hindi maaaring pinuhin sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Lalong nabigla si Girl Jingjing. Naisip niya sa kanyang puso na si Chen Lei ay nakapagpino ng isang mababang uri ng Purple Star Peel, na sapat na para sa kanya upang makitungo sa isa't isa. Sa hindi inaasahan, talagang pinino ni Chen Lei ang pinakamahusay na Purple Star Peel, ang pagkakaiba ng dalawa, ngunit may agwat sa pagitan ng langit at lupa. Tiningnan ni Chen Lei ang mapurol na ekspresyon ni na Jingjing at Elder Song, at sinabing casual, sa kabutihang palad, sa Blood Mod City ng Alien Battlefield, nagkataon, na pinuo niya talaga ang pinakamagandang Purple Star Peel. Sa tingin ko ito ang pinakamagandang purple. Sapat na si Star Dan para sa property na kinuha ko kay Miss Jingjing. Panipi. Upang mapino ni Chen Lei ang Purple Star Peel, si Miss Jingjing at Song Elder Jiang ay inalis ni Chen Lei. Kahit na si Chen Lei ay nasa kondisyon na tumulong sa pagpino ng Purple Star Peel, kahit na ang babaeng Jingjing ay mapagbigay, imposible para kay Chen Lei na walang puot sa kanyang puso. Si Elder Song, na nakahiga sa gilid ng baril, ay may mas malalim na pagkamuhi kay Chen Lei. Kung hindi dahil sa sapilitang panunumpa ng kaluluwa,
direktang sasakailan ni Song Hongxian si Chen Lei. Ngunit ngayon, nang makita itong bote ng pinakamagandang Purple Star Pill, ang bahagyang hinaing sa puso ni Girl Jingjing ay agad na nawala. Kung alam mo na kayang pinuhin ni Chen Lei ang pinakamahusay na Purple Star Pill, hindi banggitin ang lahat ng halaga ng kanyang katawan, kahit na doblehin pa niya ito kay Chen Lei, papayag si Miss Jingjing, nang walang kaunting reklamo. Para kay Song Hongxian, si Chen Lei ay walang katapusang puot. Sa oras na ito, nakita ni Song Hongxian ang kakayahan ni Chen Lei na pinuhin ang pinakamahusay na Purple Star Pill, at ang kanyang pagkamuhi kay Chen Lei ay mas malalim. Sa edad na ito, maaari niyang pinuhin ang pinakamahusay na mga table task. Dahil sa talentong ito sa alchemy, nainggit si Song Hongxian, na isa ring alchemist. Ang batang ito ay dapat na makahanap ng isang pagkakataon upang maalis siya sa hinaharap. Kung hindi, ito ay tiyak na magdulot ng isang malaking banta sa ating Danshan League. Matapos pinuhin ni Chen Lei ang pinakamagandang Purple Star Pill, lumalim ang hangarin ni Song Hongxian na patayin si Chen Lei. Gayunpaman, dahil sa pagbubuklod ng Great Soul Oath, si Song Hongxian ay hindi maaaring personal na kumilos kay Chen Lei. Kahit na ang bakas ng pagpatay ay nagpabagabag sa pakiramdam ni Song Hongxian, na may pakiramdam na nakakalat, at ang kanyang mukha ay pansamantalang namutla. Sinulyapan ni Chen Lei ang maputlang Song Hongxian na may pag-iisip. Bagamat hindi malinaw ang layunin ng pagpatay ni Song Hongxian, hindi ito nakaligtas sa kanyang pangunawa. Tila ginawa siyang immortal ni Song Hongxian. Ang ganitong mga kaaway ay dapat na maalis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, walang paraan upang harapin si Song Hongxian. Gayunpaman, ang pagbabantay ni Chen Lei kay Song Hongxian ay itinaas sa pinakamataas na antas, at hanggat mayroon siyang pagkakataon, tiyak na aalisin niya ang magnanakaw na ito. Parehong walang iniisip sina Chen Lei at Song Hongxian, ngunit ang batang babae na si Jingjing ay taos-pusong nagpasalamat kay Chen Lei. Espesyal siyang naglabas ng jade medal na may nakaukit na salitang Jing, at sinabing, Chen Lei, maraming salamat, ako ay mula sa Danshanmen, kung pupunta ka sa Fengjing, ang kabisera ng Diyos sa hinaharap, tiyak na pupunta ka sa akin, at pakikitunguhan kita ng may mabuting pakikitungo. Panipi. Sa sandaling ito, lahat ng hinanakit ni Miss Jingjing kay Chen Lei ay nawala kasama ng bote na ito ng pinakamagandang Purple Star Pill, at itinuring pa niya si Chen Lei bilang isang tunay na kaibigan. Natural na mararamdaman ni Chen Lei ang kabaitan ni Miss Jingjing, Danshan League at Shendu Fengjing. Ang dalawang lugar na ito, tatapakan niya ang mga paa sa hinaharap, sa tingin ko ay magkakaroon ng araw ng paghihiwalay. Kabanata 79. Nakuha ni Jingjing ang Purple Star Pill, ayaw niyang mag-antala sandali, at agad siyang umalis at iniwan si Zuan Tianzang. At sinundan din siya ni Song Hongxian upang umalis, ngunit bago umalis, nang makita ang mga mata ni Chen Lei, isang layunin ng pagpatay ang nahayag. Sa harap ni Song Hongxian, alam din ni Chen Lei na walang moralidad at kabaitan para sa gayong tao. Sa hinaharap, kung siya ay may pagkakataon, siya ay papatayin. Si Song Hongxian ngayon ay walang banta sa kanya. Matapos paalisin si Miss Jingjing at ang iba pa, hindi rin nagpahinga si Chen Lei. Ngunit nagsimulang ayusin ang ani sa pagkakataong ito sa Bloody Mud City. Ang pinakamalaking pakinabang sa Blood Sludge City ay ang pagwawalis ng mga bihirang ores, materyales, sangkap na panggamot, at iba pa mula sa treasury ng Blood Sludge City. Ang bawat isa sa mga bagay na ito ay lubhang mahalaga at maaaring tawaging isang bihirang kayamanan. Ang mga bagay na ito ay bihira, ngunit sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, walang paraan upang gumanap ng isang papel, dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong mahina upang pinuhin ang mga bagay na ito sa magagamit na mga kayamanan. Kaya, hiwalay na inuri ni Chen Lei ang mga bagay na ito at pansamantalang iniimbak ang mga ito sa kanyang storage ring. Pagkatapos, hinati ni Chen Lei ang ilan pang materyales na maaaring pansamantalang magamit sa isang kategorya, at naghanda na maglaan ng oras upang makabalik sa Qingyang City, at ibinigay ang mga materyales na ito kay Chen Fan, upang patuloy niyang pinuhin ang dalawa. Mga taon ng pagbuo ng Xuantian. Ang dalawang misteryosong Sky Formation rites ang magiging pinakamahalagang pundasyon para sa hinaharap na ZTE ng pamilya Chen,
kaya hindi mapipressure si Chen Lei kung dadagdagan niya ito ng maraming kayamanan. Bilang karagdagan sa mga materyales na ito, si Chen Lei ay mayroon ding military merit card sa kanyang kamay. Sa military merit card na ito, mayroong 100,000 military merit sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi. Maaari kang direktang pumunta sa alinmang military merit exchange department para makuha ang 100,000 military merit na ito sa alien battlefield para ipagpalit ang anumang gusto mo. Naisip na ito ni Chen Lei. Sa 100,000 dayuhang pagsasamantalang militar na ito, lahat ng lugar sa Qingyang City ay ipapalit sa 10,000 milya, at Qingyang City ay nasa loob ng 10,000 milya, kabilang ang Broken Mountain City pribadong pag-aari ng pamilya Chen. Sa ganitong paraan, maaaring monopolyo ng pamilya Chen ang dalawang kayamanan ng Flame Valley at Frost Valley. Sa pagitan ng dalawang kayamanang ito, mayroong dalawang malalaking ugat ng mineral sa ilalim ng dalawang malalaking lawa ng magma at isang lawa ng yelo sa pinakamalalim na bahagi ng Valley of Flames and Frost. Sa pagitan ng dalawang ugat, mayroong dalawang uri ng kayamanan na lumalaban sa langit, ang 1 Ian Fire Jade at 1 Ian Ice Marrow. Ang dalawang uri ng mahalagang mga mina ay maraming nalalaman at mahalaga, at masasabing ang pinakamahusay na mga materyales para sa pagdadalisay ng mga pinakamataas na kayamanan. Anumang kayamanan, basta't magdagdag ka ng isang piraso ng Fire Jade na kasing laki ng isang pako, tataas ang kapangyarihan nito ng hindi bababa sa 5 beses. At sino mang kawal ng kayamanan, kung mapawi ng 10,000 taon ng utak ng yelo, tataas din ng 5 hanggang 10 beses ang lakas nito. Sa katunayan, sa mahusay na master level na pamamaraan ng pagpino ni Chen Lei, ang mga epekto ng 1 Ian Fire Jade at 1 Ian Ice Marrow ay maaaring dalhin sa sukdulan, at ang kapangyarihan ng mga ordinaryong kayamanan ay maaaring tumaas ng higit sa 20 beses. Ang nasabing pagtaas ay masasabing isang pagtaas ng langit. Kung ang dalawang mineral na ugat ay tumagas, natatakot ako na hindi lamang ito mangyayari sa Chu Kingdom, kundi pati na rin sa Dagon Dynasty, Red Fire God Dynasty, Immortal Sect, at Supreme Holy Land, at tiyak na mangyayari tinukso. Natural na alam ni Chen Lei kung gaano kahalaga ang dalawang mineral na ugat na ito. Kaya naman nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihang militar para tabyusan ang lahat ng lugar malapit sa Qingyang City kung saan matatagpuan ang dalawang mineral na ugat na ito. Sa ganitong paraan, hindi bababa sa legal na teorya, ang pamilya Chen ay sasakupan ang pangkalahatang kalakaran at maiiwasan ang maraming kaguluhan sa hinaharap. Sa katunayan, kung si Chen Lei ay may sapat na militar na merito sa kanyang mga kamay, magagawa pa niyang ganap na ipagpalit ang dinastiyang Chu at kontrolin ito sa kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, ang mga tagumpay ng militar na kinakailangan ay isang astronomical figure, at hindi ito magagawa ni Chen Lei sa loob ng ilang taon man lang, kaya hindi niya inisip ang mga ganoong pangmatagalang bagay. Matapos makumplito ang pag-aani sa pagkakataong ito sa Blood Mod City, nagsimulang magsanay si Chen Lei sa paglilinang. Kahit na siya ay may karanasan sa pagsasanay sa paglilinang sa kanyang nakaraang buhay, alam niya na ang pagsasanay sa paglilinang ay magiging hindi pamilyar kung hindi ka magsasanay sa isang araw. Kung hindi ka umaban, outrest ka. Sa makatuwid, ang pagsasanay sa paglilinang ay masasabing pinakamahalagang pang-araw-araw na kasanayan ni Chen Lei. Gaano man siya kabisi, masinsinan niyang tatapusin ang mga gawaing binabalak niya araw-araw. Ang mga pagsasanay na kailangan ni Chen Lei na linangin ngayon ay higit sa lahat ang Lady Jing at ang mga kasanayan sa militar sa Lady Jing, tulad ng mga palad ng kidlat, mga hakbang sa kidlat, mga diskarte sa espada ng kidlat, at iba pa. Nang muling ay practice ni Chen Lei ang ehersisyong ito, madalas na muli ang nakuha ni Dan. Noong una, inakala ni Chen Lei na lubusan niyang pinag-aralan at pinagkadalubhasaan ang lahat ng pagsasanay at martial arts na ito sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon na muli akong naglilinang, nalaman ko na kung ito man ay lightning step, lightning palm, o thunder sword art, mayroon pa ring malaking puwang para sa pagpapabuti. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ni Chen Lei. Sa tuwing siya ay naglilinang, siya ay nahuhulog sa bagong pagpapahusay na ito. Hindi alam ni Chen Lei na ang kanyang estado ay lumampas sa mga limitasyon ng sinaunang lady na lumikha ng Lady Jing practice noong nakaraan, at siya ay orihinal na umalis sa kanyang sariling paraan batay sa sinaunang lady. Kaya lang, malabo pa ang daang ito,
at nasa kaguluhan pa rin. Sa hinaharap, habang patuloy na tumataas ang insight ni Chen Lei, ito ay isang paunang landas, at tiyak na magiging natatanging Grand Dao ni Chen Lei. Ang ganitong uri ng landas ang magiging tunay na supremacy ni Chen Lei. Grand Dao. Bukod sa pag-aaral ng Lady Sutra, ginamit din ni Chen Lei ang ilan sa kanyang enerhiya sa Sword Sutra. Ang kapangyarihan ng bahaging ito ng Heavenly Sword Scripture ay mas malakas pa kaysa sa Thunder Sword Art sa Lady Scripture. Kaya lang, ang bahaging ito ng Heavenly Sword Scripture ay isang simpleng set ng swordsmanship, habang ang Lady Scripture ay isang all-encompassing set ng mga pagsasanay, na siyang pundasyon ni Chen Lei. Sa makatuwid, inimbestigahan ni Chen Lei ang pagharang ng Heavenly Sword Sutra, ngunit hindi niya bibitawan ang totoong bagay at masira ang Lady Sutra. Mayroong 6 na uri ng Heavenly Sword Sutra, katulad ng Mountain Splitting, River Splitting, Sea Splitting, Sky Splitting, Star Slashing, at Sky Slashing. Gayunpaman, sa mga balat ng hayop na nakuha ng pagkakataon ni Chen Lei, mayroon lamang ang unang 5 uri. Kung tungkol sa panghuling anyo, si Shuten, ang lumikha ng koleksyong ito ng mga kasulatang Taibak ay walang kamalay-malay sa panahong iyon. Gayunpaman, pinag-aaralan ni Chen Lei ang Sky Sword Sutra sa mga araw na ito, ngunit hindi pa niya napag-aralan ang unang uri ng paghahati ng bundok. Bagamat si Chen Lei ay napakahusay din sa sword arts, maging ang martial arts ng dating Master of Cultivation ay ang Great Chaos Tribulation Sword Array sa Lady Jing, at matagal na niyang alam ang sword intent, sword power at kendo sa swordsmanship. Gayunpaman, ang seksyong ito ng Heavenly Sword Sutra ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. Ang unang formula lamang ang naglalaman ng hindi mabilang na kapangyarihan ng espada at layunin ng espada. Ito ay tila isang napakasimpleng paghahati, ngunit ang komplikado ay ginagawang simple. Naglalaman ng libu-libong tunay na kahulugan ng espadahan dito. Sa ngayon, naunawaan lamang ni Chen Lei ang antas ng pagpasok sa bundok sa pamamagitan ng paghahati ng bundok sa Sword Scripture. Kabanata 100. Sa loob ng 3 araw, nag-concentrate si Chen Lei sa paglilinang sa mansyon ng kuweba, at ang tunay na chi sa kanyang katawan ay umabot na sa isang estado ng kadalisayan at pagiging perpekto, at posibleng makatuntong sa kaharian ng Ningyuan anumang oras. Gayunpaman, si Chen Lei ay pinipigilan at hindi nakagawa ng isang pambihirang tagumpay, dahil palagi niyang nararamdaman na ang oras para sa isang pambihirang tagumpay ay hindi pa dumarating. Bukod dito, nauna siya sa pagsubok na ito, at gagantimpalaan ng sekta ang Xuantian Soul na nagpapalusog kay Dan. Ang Xuantian na pampalusog na soul pill na ito ay mabisa lamang kung natupok sa estado ng totoong chi, at ang epekto pagkatapos itong inumin ay doble ng lakas ng kaluluwa. Ngayon, ang espiritu ni Chen Lei ay higit sa 2 beses kaysa sa mga ordinaryong malalakas na tao. Kung uminom siya ng Xuantian Soul Nourishing Pill, ang mga benepisyo ay makikita sa sarili. Kaya lang, ngayon ay hindi pa naihatid sa kanya itong Xuantian Soul Cultivation Pill. Hindi ito makukumpirma hanggang sa wakas ay kumpirmahin ng rurok ng Xuantian sect ang mga resulta ng paglilitis. Sa kabutihang palad, ang oras ng paghihintay ay hindi masyadong mahaba. Pagkaraan ng 3 araw, nakatanggap si Chen Lei ng abiso na humihiling sa kanya na pumunta sa Xuantian Hall. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isasagawa ang panghuling kumpirmasyon ni Chen Lei at ng iba pang mga resulta ng pagsubok, kundi pati na rin kay Chen Lei at ang iba pa ay bibigyan ng Cultivation Mountain Peak, isang itinalagang master, at tinutukoy kung aling landas ang kanilang linangin. Sa umaga, sumugod si Chen Lei sa Zuanchenfeng Hall kasama ang lahat sa Zhangmen Feijiu, at tahimik na naghintay. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga disipulong pumunta sa Xuantian Temple ay hindi masyadong marami, sa kabuuan ay humigit kumulang 40. Ang ilan sa mga taong ito, gaya ni Chen Lei, ay pumasa sa sect assessment at nakakuha ng inner disciple status, tulad ni Chen Lei, Fang Kangyu, Di Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan, at iba pa. Mayroon ding bahagi ng mga tao na nagpakita ng mga pambihirang talento noon at matagal nang napili ng mga may-ari ng rurok at matatanda ng bawat rurok, tulad ng Sanskrit Yu, Siang Huayon, Lai Kun, Little Wolf King, at iba pa. Sa orihinal, si Dong Shuliang ay kasama rin sa listahang ito, ngunit sa kasamaang palad,
sa panahon ng pampublikong tunggalian, si Dong Shuliang ay lumabag sa mga alituntunin ng pinto at gumamit ng isang mabangis na nakatagong sandata upang isugod ang karayom ng pamumulaklak ng peras. Siya ay tinanggal ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang panloob na disipulo ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas at ibinaba sa isang panlabas na disipulo. Pagkatapos lamang na makaipon ng sapat na mga kontribusyon ng sekta ay posible na maging isang panloob na disipulo. Gayunpaman, kahit na si Dong Shuliang ay naging isang panlabas na disipulo, ang kanyang pagtrato ay higit na mabuti kaysa sa isang panlabas na disipulo. Ngayon si Dong Shuliang, ang kanyang lolo na si Dong Qinglin ay nakahanap ng dahilan para lumipat sa Bixiapik Cultivation Training. Sa Bixiapik, tinakpan ni Dong Qinglin ang langit gamit ang isang kamay. Paano niya maaabuso ang kanyang nag-iisang apo? Gayunpaman, bagaman hindi nagdusa si Dong Shuliang, nakatanggap din siya ng espesyal na pangangalaga mula kay Dong Qinglin. Kahit na ang Bixiafeng sa ilalim ng kontrol ni Dong Qinglin ay kumokontrol sa lahat ng cultivation alchemy na gamot sa buong linya ng Xuanwukik, ang mga cultivation alchemy na gamot ni Dong Shuliang ay higit pa sa karamihan ng mga panloob na disipulo. Ngunit bukod sa maaaring makakuha ng Katanji tanging pagtrato mula kay Dong Qinglin, sa ibang aspeto, malayo siya sa mga tunay na panloob na disipulong ito. Ang isa ay imposible para kay Dong Shuliang na mag-abaya ng isang tunay na guro, ang isa pa ay imposibleng magsanay ng tunay na makapangyarihang pagsasanay sa sekta ng paglilinang, ang pangatlo ay mayroong mga paghihigpit sa pagtanggap ng mga takdang aralin, ang pang-apat ay ang ilang mga bawal na lugar sa sekta ay hindi ma-access, at iba pa. Teka, ang paghihigpit na ito ay lubhang nakamamatay para kay Dong Shuliang. Sa ganitong paraan, ang malaking cultivation resources ni Shen Tianzong, hindi niya ito masisiyahan. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang katayuan bilang isang panlabas na disipulo ay naging dahilan upang hindi niya magawang itaas ang kanyang ulo sa harap ng iba. Kahit mataas ang katayuan ng kanyang lolo, isa pa rin itong alagad sa labas. Ito ang pinaka hindi mabata para kay Dong Shuliang, na mayabang at makitid ang pag-iisip sa kanyang ugali. Kaya masasabi ni Dong Shuliang na kinasusuklaman niya si Chen Lei at gusto niyang tanggalin si Chen Lei sa lahat ng paraan. Halimbawa, ang Shen Tianzong meeting ng bawat peak sa pagkakataong ito ay isang grand event sa Shen Tianzong. Sa kasamaang palad, si Dong Shuliang ay walang kahit na mga kwalifikasyon para makapasok sa Xuantian Hall. Kapag naiisip ko si Chen Lei at ang iba pang binati ng mga master at elder sa Xuantian Hall, nanatili si Dong Shuliang sa Bixiapik, ang puot sa kanyang puso ay parang mga damo na pumupuno sa buong espasyo. Sa oras na ito, napakasigla rin ng Xuantian Hall. Sa 10 pangunahing taluktok ng Xuantian School, maliban sa linya ng Xuanyin Peak, walang dumating. Mayroong 30 o 40 tao mula sa iba pang mga peak master at elder sa ilalim ng mga upuan, lahat ay lumilitaw sa Xuantian Hall. Ang Shen Tianzong ay may 10 pangunahing taluktok, katulad ng Zuan Qinfeng, Shen Wufeng, Xuan Yinfeng, Xuan Yangfeng, Xuan Ving, Xuan Jinfeng, Xuan Yaofeng, Xuan Kafeng, Zuan Leifeng, Xuan Yin. Ang 10 pangunahing mga taluktok ng tuktok. Ang Xuanyin Peak ay ang spiritual peak kung saan ang mga matatanda ng Zuan Tianzang ay naninirahan sa hiwalay. Ang spiritual peak na ito ay ang pundasyon ng Zuan Tianzang, at ito rin ang spiritual peak na may pinakamalakas na espiritual na enerhiya. Kaya lang kapag weekdays, ang mga elder ng Xuanyin Peak ay hindi kailanman lumalabas sa mundo. Kapag lumitaw si Zuan Tianzang na nabuhay at namatay, isisilang ang lahat ng matatanda ng Xuanyin Peak. Sa mga karaniwang araw, ang Xuanyin Peak ay direktang nakalista bilang isang restricted area, at maging si Sect Master Xuantian, na gustong pumasok sa Xuanyin Peak, ay dapat na abisuhan siya ng maaga. Ang seremonya ni Shen Tianzong sa pagtanggap ng mga alagad, bagamat ito ay isang engranding kaganapan para kay Shen Tianzong, ay hindi nagawang mag-alala tungkol sa pagsilang ng pinakamataas na matatanda ng Xuanyinfeng. Kaya, sa pagkakataong ito, mayroon lamang 9 na taluktok at pangunahing matatanda sa 10 sekta ng Xuantian. Gayunpaman, masasabi na ito na ang pinakadakilang detalye ng Shen Tianzong. Paano naging posible na matugunan ng napakaraming peak masters at elders ng sabay-sabay?
At ang pinakamataas na mga master at elder ng siyam na pangunahing taluktok na ito ay lahat ay tumingin sa higit sa 40 mga disipulo sa pangunahing bulwagan sa oras na ito. Ang higit sa 40 taong ito, bawat isa sa kanila ay may talento, ang kanilang pag-uugali ay hindi pangkaraniwan, nakatayo ng magkasama, lahat sila ay nagpapakita ng malakas na tiwala sa sarili, at ang aura ng lahat ay napakalakas. Sa kanila, sina Fang Kangyu, Lu Chenghong, at Di Jiuyang ang pinakamarami. Para naman kay Chen Lei, nalampasan na niya ang antas na ito ng hindi natitinag na talas. Ang buong tao ay parang isang piraso ng jade, at ang liwanag ay nakolekta. Kahit na ang mga peak masters at elder level masters na ito ay hindi makita ang pagiging kakaiba ni Chen Lei. Gayunpaman, kahit na mababa ang pagganap ni Chen Lei, naakit pa rin niya ang atensyon ng ilang tao. Ang mga taong ito ay sina Sect Master Xuantian, Gehong, Peak Master Xuanyao, Peak Master Zuan Leifeng, iyon ay, ang makapangyarihang matandang lalaki, at Dong Qinlin. Sect Master Xuantian at Peak Master Xuanyao Peak, dahil narinig nila ang ulat mula kay Elder Mashang at alam nila ang pagiging kakaiba ni Chen Lei, ngayon ay nakita na nila ng personal si Chen Lei, at mas nagulat silang dalawa. Kung hindi nila alam ang mga detalye ni Chen Lei, malilin lang sila sa tila ordinaryong tono ni Chen Lei. Sa kakayahang magtago sa kanilang mga mata, paanong si Chen Lei ay talagang isang ordinaryong tao. Para naman sa Peak Master na si Zuan Leifeng, ang matandang lalaki na may makapangyarihang anyo ay pinangalanang Lei Meng. Binigyan pa niya ng pansin si Chen Lei noong nakikipaglaban si Chen Lei sa sekta. Ang iba ay tulad ng kakayahan ni Chen Lei na gawing perpekto ang alchemy at bumuo ng porma sayon. Tanging ang Peak Master na si Zuan Leifeng ang nakatuklas ng kakaibang katangian ni Chen Lei sa mga diskarte sa pagkulog at kidlat. At sa daan-daang taon, si Zuan Leifeng ay hindi nakahanap ng angkop na tagapagmana. Si Zuan Leifeng na ang pinakamababang taluktok ng Zuan Tianfeng. Ang iba pang mga taluktok ay umuunlad, maunlad at malakas, ngunit ang Zuan Lei ay ang tanging peak, ngunit ito ay bumababa. Hanggang ngayon, wala pang mga disipulo sa Zuan Leifeng, mayroon lamang mga pinakintab na peak masters tulad ni Lei Meng. Kung walang mga angkop na disipulo ang maaaring makuha, ang linya ni Zuan Leifeng ay halos lahat ay nasa Zuan Tianzang. Tinanggal. Ang hitsura ni Chen Lei ay nagparamdam kay Lei Meng na ang mana ni Zuan Leifeng ay lubos na maaasahan. And if you like my videos, please like, share, and subscribe to my